Nakaupo lang ang lalaking ito sa mesa kasama ang partner nang gumawa siya ng mga pervert na aksyon. Hindi lang niya nilapitan ang dalaga, inakbayan din niya ito sa matalik na paraan. Sa kabila ng discomfort ng dalaga, ang maalay na lalaking ito ay patuloy na idiniin na siya ay walang asawa. Higit sa lahat, marami siyang pera kaya tiyak na mapasaya niya ito. Sa kabila ng kaunting pagkakaiba ng edad, nangako siyang bibigyan ang dalaga ng isang villa bilang kabayaran kung sumunod ito sa kanya. Gayunpaman, sa walang hiyang kabuktutan na ito ng lalaki, na natiling kalmado ang dalaga at sinabing marami pa ring ibang lalaki sa mundo ang nagnanais sa kanya at hindi siya kwalipikadong makuha siya. Pagkaalis ng dalaga, naramdaman ng lalaki na hindi siya madaling mawala sa kanyang biktima. Kaya't tinakbuhan niya ang babae, idiniin ito sa dingding at gustong gumawa ng isang bagay na masama. Ang babaeng pinilit na humalik ay ginamit agad ang lahat ng kanyang lakas para labanan. Pagkatapos noon, binalaan siya nito na huwag masyadong lumayo. Ngunit pagkatapos makatakas mula sa masamang lalaki, ang batang babae na ito ay napaupo sa lupa sa sakit at nagsimulang umiyak ng malakas. Umiyak siya hindi dahil ni-rape siya, kundi dahil ang lalaking gumawa lang ng mga bagay na masama sa kanya ay ang kanyang biological father na iniwan siya. Ngayon siya ay bumalik at naghiganti sa lahat ng mga nanakit sa kanya, at ang masamang ama na iyon ay hindi exception. Walang makakaisip na ang magandang babae noon ay talagang lalaki. Ang ama ni Chan ay mayaman, ngunit siya ay labis na mahilig sa mga babae. Buong bulungan pa niyang dinala ang mga babae sa bahay para makipagtalik. Mula pagkabata, si Chan ay kailangang dumaan sa mga araw ng pagdurusa sa isip kapag kailangan niyang makinig sa kanyang mga magulang na nagtatalo araw-araw. Ang buhay ni Chan ay parang impyerno sa lupa, kaya unti-unti siyang namulat sa kanyang tunay na kasarian. Ang batang lalaki ay palaging nais na maging isang babae. Naiintindihan naman ng nanay niya ang iniisip ni Chan, kaya madalas siyang lagyan ng makeup. Ngunit hindi ito sinang-ayunan ng matakon niyang ama. Naisip niya na dahil madalas nilagyan ng makeup ng ina si Chan, kaya naging ganoon si Chan. Akala niya alam ng asawa niya na kinasusuklaman niya ito, kaya sinasadya niya ito. Natakot si Chan at tinawag siyang ama, ngunit naiinis siya at ayaw siyang tawaging ama ni Chan. Malakas din niyang sinabi na iba si Chan, hindi lalaki o babae. Hindi tanggap ng ina na nasaktan ang anak, kaya nag-away ang dalawa. Sa wakas, dahil hindi na niya matiis, nagpa siya ang ina na hiwalayan at lumipat sa England kasama ang kanyang anak. Alam ng ina na alam ng kanyang anak ang kanyang kasarian, kaya hinintay niya itong lumaki para dalhin siya para sa sex reassignment surgery. Sa suporta ng kanyang ina, matagumpay na sumailalim si Chan sa operasyon at pinalitan ang kanyang pangalan ng Nira. Hindi mahalaga kung ano ang kasarian ni Nira. Dahil sa mata ng ina, basta ang kanyang mga anak ay nabubuhay ng malusog at masaya, sapat na iyon. Ang mag-ina at si Nira ay naisip ng isang magandang buhay sa hinaharap. Ngunit ang naghihintay sa kanila ay palaging hindi inaasahan. Nais ng ina na tulungan si Nira na tuluyang makatakas sa panggigipit ng kanyang ama. Kaya hiniling niya sa kasambahay na gumawa ng bagong pagkakakilanlan para kay Nira sa pamamagitan ng isang hacker. Ngunit noong malapit nang magsimula ng bagong buhay si Nira at ang kanyang ina, isang hindi inaasahang aksidente ang nangyari. Habang pauwi, nakatanggap ng tawag ang nanay ni Nira mula sa kanyang ama na lasing. Nang malaman ng ama na naging matagumpay ang operasyon ng kanyang anak sa sex reassignment, labis siyang nagalit at tinawagan ang ina ni Nira para pag-alitan siya. Nagtalo ang dalawa. Galit na inihagis ng ina ni Nira ang telepono matapos itong marinig. Ngunit hindi niya ito pinabayaan at patuloy na tinatawag ang ina ni Nira. Sinubukan kong abutin ang telepono. Ngunit sa kasamaang palad, sa isang sandali ng kawalang ingat, siya ay bumangga sa isang malaking kotse. Grabing aksidente ang nangyari. Matapos malaman ni Nira ang pagkamatay ng kanyang ina, umiyak siya ng husto. Nawalan siya ng nag-iisang mapagmahal na ina. Nais ni Nira na tumakbo palabas para hanapin ang kanyang ina. Ngunit sinubukan siyang pigilan ng mga nurse. Pagkatapos ay kinailangan nilang turukan siya ng mga gamot na pampakalma upang kumalma siya. Pagkatapos ng operasyon, si Nira ay naging isang napakagandang babae. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay puno ng puot. Kung hindi dahil sa masamang ama, hindi na nila kinailangan pang umalis ng kanilang ina. Hindi sana namatay ang kanyang ina ng ganoon kalungkot. Upang ipaghiganti ang kanyang ina, nagsimulang gumawa ng plano si Nira. Una, kailangan niyang bumalik sa kanyang bansa. Ang TV ay nag-uulat tungkol sa sikat na dating modelo na si Nizamon.
Siya ang dating asawa ng real estate tycoon na si Siri Watt. Namatay siya sa isang aksidente sa sasakyan sa England kasama ang nag-iisang anak na lalaki ng tycoon. Nakasaad din sa balita na si Siri Watt ay kinuha ang kanilang mga labi at dinala pabalik para sa isang relihiyosong seremonya. Ang nakababatang kapatid na babae ni Siri Watt ay nanunood ng balita na may kalmadong mukha. Dahil may dalawang tao sa sasakyan, inakala ng media na ang isa ay si Nira. Ito ay hindi sinasadyang nakatulong ng malaki kay Nira. Walang nakakaalam na ang taong inaakala nilang patay ay lumitaw na ngayon sa paliparan na may ganap na bagong pagkakakilanlan. Bumalik si Nira sa kanyang malungkot na bayan. Ginamit niya ang kanyang kagandahan upang simulan ang isang plano ng paghihiganti. Nangako si Nira na maghihiganti sa lahat ng nagpilit sa kanya at sa kanyang ina na umalis sa kanilang bayan. Bumalik si Nira para dumalo sa sarili niyang libing. Upang hindi ibunyag ang kanyang paglipat ng kasarian, kinailangan ni Nira na tiisin ang sakit ng paggamit ng mga sex change hormones. Matapos mamatay ang kanyang asawa at anak sa isang aksidente sa sasakyan, pumunta si Siri Watt sa isang bar para yakapin ang ilang magagandang babae. Mas malala pa ang nakababatang kapatid ni Siri Watt. Gusto pa ni Rongrong na magsagawa ng press conference sa mismong libing para i-advertise ang kanyang bar. Mariing tinutulan ito ni Chat ang kanyang asawa. Hindi niya maintindihan ang kawalang puso ng pamilyang ito. Marahil si Chat lang ang tunay na nalungkot sa aksidente ni Nira at ng kanyang ina. Kinabukasan nagsagawa ng libing si Siri Watt para sa kanyang asawa at anak. Pero hindi siya naging mabait. Ngunit ang libing na ito ay para lamang linlanggan ang media. Sa eksena ng libing sa dagat, walang kahihiyang niyakap ni Siri Watt ang dalawang batang babae na dumating sa libing. Nang makita si Chat at ang kanyang asawa na naglalakad sa tapat, hindi napigilan ng dalawang babae ang kanilang sarili at nagmamadaling palibutan si Chat. Patuloy nilang binati si Chat. Tumayo pa ang dalaga sa harap ng lahat at pinuri ang gwapo ni Chat. Ang salubing ito ay nagpagalit kay Rongrong. Sa huli, nais ni Siri Watt na iligtas ang mukha para sa kanyang kapatid na babae. Kaya kinuha niya ang dalawang babae. Sa oras ng libing, si Chat lang ang time na nagdasal. Pumunta siya sa rehas para alalahanin ang dalawang namatay. Pagkatapos ay nagkalat si Chat ng kanilang mga abo sa dagat. Sa kabaligtaran, niyakap ni Siri Watt ang dalaga at masayang tumawa. Hindi man lang siya nalungkot sa pagkamatay ng kanyang mahal sa buhay. Naiinip si Rongrong at ginamit ang kanyang telepono. Nakita niya si Chat na nagdadasal mula sa malayo at puno ng panunuya ang kanyang mukha. Pagkatapos ng libing, nagpa siya si Chat na umalis. Ayaw makisali sa kalokohan ng pamilya ng kanyang asawa. Ngunit hindi siya pinayagan ni Rongrong na gawin ito. Lumingon siya at sinisi siya na dumating siya ngunit hindi dumalo sa press conference. Na talagang walang galang sa kanya. Dahil sa ganitong ugali, hindi na nakapagpigil si Chat. Tinanong ni Chat si Rongrong kung bakit hindi sila makapagpakita ng kaunting paggalang sa namatay sa libing ngayon. Pagkasabi niya nun, tumalikod na siya at umalis. Sa simula ay galit na galit si Rongrong. Ngunit nang lumipat ang mga kamera ng reporter, agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Napakahusay na ginampanan ni Rongrong at Siri Watt ang kanilang mga tungkulin. Gumagawa ang dalawa ng isang dula para mabuo ang kanilang imahe bilang mabuting tao. Ang dalawa sa kanila ay matagumpay na lumikha ng isang perpektong imahe ng kanilang sarili. Naupo si Nira sa harap ng TV at nakita niya ang pagiging tadhana at walang puso nilang dalawa. At nakaramdam siya ng matinding galit. Ang imahe ng kanyang ama na inaabuso si Nira at ang kanyang ina mula noong siya ay paulit-ulit na lumilitaw sa kanyang isip. Hindi makakalimutan ni Nira ang kanyang pinagdaanan. Doble ang babayaran niya sa mga ito para sa tiniis ni Nira. Ngunit nang makailang hakbang pa lamang siya sa labas, sa kasamaang palad ay nahimatay siya. Nang magising siya, napagtanto niya na nakakaranas siya ng malubhang komplikasyon pagkatapos ng operasyon sa reassignment ng kasarian. Kailangang uminom ng maraming gamot si Nira. Pero para maging lihim, kailangan niyang maghanap ng mapagkakatiwalaang doktor. Kaya tinawag niya ang kanyang kasambahay sa England. Pinaalalahanan ng kasambahay si Nira na kung gusto niyang maghiganti, kailangan niyang hanapin ang kahinaan ng bawat tao. Ang kahinaan ng ama ni Nira ay tiyak ang kanyang pagnanasa. Ngunit ang pinakakagiat na bagay ngayon ay humanap ng mapagkakatiwalaang doktor. Pagkatapos ng maikling pakikipag-usap sa kasambahay, may naiisip na isang angkop na tao si Nira.
Kaya't pagkatapos magbihis naghanda siya para makipagkita sa kanyang kaaway. Napasinghap si Nira sa galit nang makita ang kanyang ama at tiyahin sa katawa-tawang paraan. Muling bumangon sa puso ni Nira ang masasakit na alaala mula sa kanyang pagkabata. Hindi na nakatiis si Nira at tumalikod na para umalis aksidente niyang nabangga si Chat. Nagkaharap sila at awkward na magkadikit. Aksidenteng nadulas din ang scarf ni Nira sa kamay ni Chat. Isang pamilyar na mukha ang nakita ni Nira sa harapan at bigla siyang natakot. Siya ay nagpapanik na tatakot na makilala. Walang oras si Nira na bawiin ang scarf at nagmamadaling tumalikod. Gusto siyang habulin ni Chat para ibalik ang scarf. Ngunit tumawag si Rongrong upang himukin siyang pumunta sa kaganapan. Mabilis nakita ni Rongrong ang kanyang asawa na may hawak na scarf ng ibang babae. Isa siyang makasariling babae, kaya hindi niya ito matanggap. Mabilis na ipinaliwanag ni Chat na aksidenteng nabangga niya ang isang babae. At ang scarf ay aksidenteng nahulog sa kanyang mga kamay. Nang marinig ito mas naisip ni Rongrong na may nagtatangkang akitin ang kanyang asawa. Kaya pagkatapos ng press conference hayagang tinanong ni Rongrong kung sino man ang may-ari ng scarf na ito. Aksidente din daw itong nahulog sa kamay ng asawa. Galit na hinanap ni Rongrong ang may-ari ng scarf. Sa pagtataka ng lahat sa sandaling iyon isang boses ang biglang umalangaw-ngaw. Si Nira ay may kumpiyansa na humakbang pasulong at hindi nag-atubili na bawiin ang kanyang scarf. Bago umalis malumanay na nagpasalamat si Nira kay Chat. Ang mga kilos ni Nira ay labis na nagalit kay Rongrong na nakatayo sa tabi niya. Pinagmamasdan ni Siriwat si Nira na umalis na may nagtatagal na damdamin. Hindi niya akalain na ang magandang babae sa harapan niya ay ang walang kwentang anak na madalas niyang binabanggit. Pagkaalis ni Nira ay pumunta siya sa doktor na hinahanap niya. Maging ang doktor ay hindi makapaniwala na matagumpay na napalitan ni Nira ang kanyang kasarian. Matapos makumpirma ng maraming beses sa wakas ay nakilala ng doktor si Nira. Kakatapos lang pala ni Nira ng sex change surgery at nahaharap sa malubhang komplikasyon. Naghahanap si Nira ng mapagkakatiwalaang doktor kaya naisip niya ang psychiatrist na nakita niya bago ang kanyang plastic surgery. Matalik na magkaibigan ang ina ni Nira at ang yumaong asawa ng doktor. Nangako rin siya sa kanyang asawa na aalagaan niya sila ng mabuti. Kaya naman nang malaman ng doktor na buhay pa si Nira tiyak na gagawin niya ang lahat para maalagaan ito. Matapos maunawaan ng doktor ang kalagayan ni Nira hiniling niya kay Nira na lumipat sa kanyang bahay para sa mas mahusay na paggamot. Ito ay naaayon din sa pangangailangan ni Nira para sa isang legal na pagkakakilanlan. Kaya masaya siyang pumayag. Gayunpaman nag-alok siyang bayaran ang doktor ng regular na upa. Ngunit mariin siyang tumanggi. Pinaalalahanan din niya si Nira na magsalita ng mahinang parang babae para hindi maghinala. Upang hindi mabunyag ang pagkakakilanlan ni Nira nagsinungaling ang doktor sa kanyang utusan na si Nira ay nakababatang kapatid ng kanyang asawa. Dahil sa relasyong ito inalagaan din ng maid ni Miss Anne si Nira. Nakita ni Miss Anne na masyadong payat si Nira kaya pinayuhan niya si Nira na kumain pa. Pinuri rin ni Miss Anne ang malalim na boses ni Nira na napakasarap pakinggan. Ito ang nagparamdam kay Nira ng init at parang nasa isang pamilya. Dahil ayaw tanggapin ng doktor ang rente nagpasya si Nira na maging assistant ng doktor. Isang araw hindi sinasadyang nakita ni Nira ang isang mahalagang impormasyon online. Isang mayamang babae ang magdaraos ng fashion show. Si Rongrong ay isa sa mga kasama ng mayamang babae. Nagsimulang gumawa ng plano si Nira. Naalala niya ang imahe ng kanyang ina na nagiging maganda pagkatapos mag-makeup. Nagpa siya si Nira na maging isang makeup artist. Sa ganitong paraan madaling lalapitan ni Nira si Rongrong para isagawa ang kanyang planong paghihiganti. Sa mga sumunod na araw ginamit ni Nira ang mukha ni Miss Anne para pagsilbihan ang kanyang makeup learning. Dahil mahina pa rin ang kanyang kakayahan minsan ay ginulat ni Nira ang doktor sa kanyang kakaibang makeup style. Habang lumilipas ang panahon mas naging sophisticado ang mga makeup skills ni Nira. Nakatanggap pa siya ng mga papuri mula sa doktor. Hindi nagtagal nakatanggap ng pagkakataon si Nira na mag-makeup para sa isang mayamang babae. At ang magandang balitang ito ay pawang salamat sa rekomendasyon ng doktor. Sa wakas dumating na ang oras para isagawa ni Nira ang kanyang planong paghihiganti. Ang mahusay na mga kasanayan sa makeup ay talagang mahalaga. Matapos mag-makeup si Nira sa bahay mukhang mas bata si Miss Anne ng 20 taon.
Ang dahilan kung bakit gusto ni Nira na maging isang makeup artist ay upang mapalapit sa kanyang tiyahin at simulan ang kanyang plano sa paghihiganti. Sa rekomendasyon ng doktor, matagumpay na nakakuha ng pagkakataon si Nira na mag-makeup para sa mayamang ginang. Sa harap ng mayamang ginang, mahinahong pumayag si Nira. Ngunit sa kanyang puso, masaya si Nira na nakamit ang unang tagumpay. Pagkatapos ng ilang magaganda at mahusay na galaw, agad na binago ni Nira ang mayamang matandang babae na ito sa isang maningning na tao. Tiningnan niya ang sarili sa salamin at pinuri ang ganda ng makeup ni Nira. Pagkatapos ng kanyang makeup, pumunta ang mayamang babae sa party ng hapunan. Nakatanggap siya ng maraming papuri mula sa lahat at napakasaya niya. Agad na tinawagan ng mayamang babae si Nira para imbitahan si Nira na maging personal makeup artist niya. Noong una, nagkunwari si Nira na tumanggi na taasan ang kanyang halaga. Ngunit sa wakas ay pumayag siya pagkatapos ng paghihikayat ng doktor. Pagkatapos ay namili si Nira ng mga gamit sa pampaganda. Ang isang makeup artist ay dapat magkaroon ng estilo ng isang profesional. Hindi nagtagal, nakipag-appointment ang mayamang babae kay Nira para mag-makeup. Tuwang-tuwa ang mayamang ginang nang makita ang mamahaling cosmetics collection ni Nira. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag mula sa tiyahin ni Nira. Nais ni Rongrong na makipag-appointment kay Nira sa pamamagitan ng mayamang babae. Ngunit tumanggi kaagad si Nira nang hindi nag-iisip. Paano mapasaya ni Nira ang kanyang kaaway? Gayunpaman, nais ni Nira na akitin ang kanyang kaaway sa isang bitag. Kaya iniwan pa rin niya ang kanyang numero ng telepono sa mayamang ginang pagkatapos niyang mag-makeup. Sa party, muling nakakuha ng atensyon ang kagandahan ng mayamang ginang pagkatapos mag-makeup. Nagseselos iyon kay Rongrong. Upang hindi maging mababa, hiniling ni Rongrong sa mayamang babae ang numero ng telepono ni Nira. Kinabukasan, nakatanggap si Nira ng tawag mula kay Rongrong. Ang pamilyar na boses na iyon ang nagpangit kay Nira sa galit. Tumanggi siya nang hindi nag-iisip. Pagkababa niya ng telepono, sumalubong sa mga mata ni Nira ang masasakit na alaala ng pagkabata. Kailangang sampilan ni Nira ang sarili para kumalma. Pagkatapos ay nagpalit siya ng damit at lumabas para ipagpatuloy ang kanyang plano. Pinaandar ni Nira ang kanyang bisikleta at inapakan ang pedal ng gas, bumangga sa kotse ni Chat. Nang matamaan siya, determinado si Chat na huwag siyang patawarin. Ngunit nang makita niya ang magandang babae sa kanyang harapan, ay agad siyang natigilan. Nakuha pala ng husay ni Nira ang makeup ni Rongrong. Tinawagan ni Rongrong si Nira para hilingin sa kanya na mag-makeup, ngunit tinanggihan siya. Gayunpaman, hindi ito makakasakit kay Rongrong. Ang nakamamatay na kahinaan ni Rongrong ay ang kanyang asawa. Hindi niya matiis na may babaeng sumulpot sa tabi ni Chat. Ang ayaw makita ni Rongrong, mas gusto pang gawin ni Nira. Kaya kusa siyang sumulpot sa tabi ni Chat. Masusing inayos ni Nira ang lahat. Kaya talagang na-attract si Chat sa kanya. Bagamat si Nira ang naging sanhi ng aksidente, si Chat ang nagkusa na managot. Habang naghihintay na dumating ang kumpanya ng seguro at asikasuhin ito, niyaya ni Chat si Nira para magkape. Ayaw niyang palampasin ang anumang pagkakataong mapag-isa ito sa kanya. Nang matapos ang insurance company sa pag-asikaso sa aksidente, tumalikod si Nira at umalis. Gayunpaman, si Nira ay tinawag pabalik ng Chat. Tanong niya kung kailan sila muling magkikita. Nakaramdam siya ng kaunting panghihinayang. Pag-uwi niya, wala pa ring iniisip si Chat. Tinitigan niya ang mga papeles ng insurance at hindi man lang napansin ang paglapit ni Rongrong. Nakonsensya si Chat, pero subconsciously niyang itinago ang mga insurance papers. Pero hindi niya inaasahan na darating ang driver at magtatanong kung kailan siya sasakay ng kotse para ipaayos. Nang marinig ito, agad na nagalit si Rongrong at tinanong kung ano ang nangyari kay Chat. Na kailangan niyang kunin ang sasakyan para ayusin. Nag-hire si Rongrong ng isang tao para sundan ang Chat. Ngunit paanong hindi niya malalaman ang tungkol dito? Kaya agad siyang kumuha ng mag-iimbestiga. Ang pagliko sa isang sulok ay maaaring hindi nangangahulugang humantong sa pag-ibig. Ngunit maaaring isang aksidente sa sasakyan. Kahit isang maliit na aksidente lang ang nangyari kaninang umaga na puno ng pananabik at kalituhan ang puso ni Chat. Mula noong breakup kahapon, nakatulala na si Chat sa mga papeles ng insurance. Sa wakas, nagkaroon siya ng lakas ng loob na tawagan ang numerong nakalagay. Pero ang hindi niya inaasahan ay lalaki pala ang kausap. Awkwardly lang na pag-uusapan ni Chat ang tungkol sa aksidente sa sasakyan.
At pagkatapos ay mabilis na ibinaba ang tawag. Hindi alam ni Chat na ang lahat ng ito ay sadyang inayos ni Nira. Sinadya niyang iniwan ang numero ng telepono ng doktor. Nais ni Nira na panatilihin itong isang misteryo upang pasiglahin ang pagnanais ni Chat. Habang nag-uusap ang dalawa, muling nagring ang phone ng doktor. Sa pagkakataong ito, si Rongrong ang tumatawag. Nakahinga siya ng maluwag nang marinig na lalaki ang nasa kabilang linya. At ibinaba ang tawag. Ngunit dahil sa tawag na ito, naghinala ang doktor tungkol sa aksidente. Alam ni Nira na siya ay natuklasan. Kaya tahasan niyang inamin na kakabangga niya lang sa kotse ni Chat. Pero iginiit ni Nira na aksidente talaga ang aksidente. Hindi pinaniwalaan ng doktor ang alinman sa mga paliwanag niya. Inisip na lang niya na si Nira ay isang masamang babae na sinadyang sirain ang pamilya ng ibang tao. Ito ang unang pagkakataon na nagtalo sila. Sa huli, hindi na naresolba ng dalawa ang usapin. At napilitang umalis ang doktor na masama ang pakiramdam. Sa kabilang banda, ang grupo ng mga mayayamang babae ay nag-uusap masigasig tungkol sa pagpaplano ng isang fashion show. Isang mayamang babae ang nagmungkahi na imbitahan si Nira na maging makeup artist para sa event. Ngunit si Rongrong ay tinanggihan ni Nira noon. Kaya labis siyang nalungkot sa inasta ni Nira. Sa huli at ubiling sumang-ayon si Rongrong. Dahil gusto niyang iligtas ang mukha para sa mayamang ginang. Sa kabilang banda, pinupuri ni Miss Anne ang kagandahan ni Nira. Naisip niya na sa ganitong kagandahan dapat maging isang kilalang bituin si Nira. Nang marinig ang mga salitang ito, biglang tumahimik si Nira. Naalala niya ang mga panahong inaabuso siya ng kanyang ama noong bata pa siya. Nang mga oras na iyon, nanumpa si Nira na gagawin niya ang kabaligtaran ng kinasusuklaman ng kanyang ama. Ngayon nagsimula ang rehearsal para sa fashion show. Sinadya ni Nira na baguhin ang kanyang estilo. Naging mapang-akit siya. Ngunit hindi pa rin nawawala ang kanyang pagkalalaki. Maging si Miss Anne ay nagulat at napatitig sa kanya. Pagdating ni Nira, agad niyang nakasalubong sina Rongrong at Chat na sabay na nagbubukas ng pinto. Ngunit hindi pa handa si Nira na harapin sila. Kaya mabilis siyang nagtago. Sa kasamaang palad, aksidente niyang nabangga si Manager Yudoy na tumatawag sa isang sikat na model. Sinabi ni Manaw na hindi siya makakapunta sa rehearsal ngayon. Malinaw na hindi niya sineseryoso si Yudoy. Akala ni Manaw ay isang tao lamang si Yudoy na hindi lalaki o babae. Kaya hindi siya kwalipikadong magtrabaho sa kanila. Pagkababa ng telepono, nakita ni Yudoy si Nira na nakatayo sa tabi niya. Sinimulang obserbahan ni Yudoy si Nira mula ulo hanggang paa. Medyo hindi komportable ang tingin ni Yudoy kay Nira. Pumasok si Yudoy sa banquet hall at magalang na binati ang mayamang ginang. Ngunit masama ang tingin ni Rongrong kay Yudoy. Tinitigan niya ng masama si Yudoy. Walang ganang sagot ni Yudoy. Nang magsimulang magtrabaho ang lahat, natuklasan nilang wala na si Nira. Nang hinahanap ng mayamang babae si Nira, malamig na pumasok si Nira. Nakasalubong muli ni Chat si Nira. Hindi niya makontrol ang kanyang emosyon. Kaya dali-dali siyang lumapit kay Nira. Sinabi ni Chat na tumawag siya para pag-usapan ang isyu ng insurance. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, may narinig siyang boses ng lalaki. Naabot ni Nira ang kanyang layunin. Nagkunwari siyang nanlamig at sinabing-sinabi na sa kanya ng lalaki. Ang sagot na ito ay nagdagdag sa misteryo na nagpalungkot sa Chat. Samantala, nakita ni Rongrong ang kanyang asawa na papalapit sa isa pang babae na labis na ikinagalit niya. Pagdating ni Nira, sinimulan siyang panunokso at pagtawanan ni Rongrong. Hiniling ni Rongrong kay Nira na maglagay ng makeup para sa kanya. Sinubukan pa ni Rongrong na magpakita ng pagmamahal sa harap ni Nira. Ngunit ayaw makipagtulungan ni Chat sa kanya. Nakita ni Nira ang 2 taong ito na nagpapakita ng pagmamahal. Kaya't nagpasya siyang gawin silang hindi komportable. Tinawagan ni Nira ang doktor at hiniling na sunduin siya sa 4:00 ng hapon. Habang nagme-makeup si Nira, patuloy na sarkastikong sinasabi ni Rongrong na akala niya ay sinusubukang akitin ni Nira ang kanyang asawa. Hindi rin nagparaya si Nira nang kaharap ang kanyang kaaway. Sa oras na ito, dumating ang mayamang babae para magtanong tungkol sa kanyang makeup style. Sinamantala ni Nira ang pagkakataon para kutsain si Rongrong. Sinabi ni Nira na plano niyang gumamit ng light makeup at pangunahing pangalagaan ang kanyang balat dahil medyo tuyo at mapurol ang hubad na mukha ni Rongrong. Ang pundasyon ay dapat ding ilapat ng bahagya. Kung hindi, magiging makapal ang pundasyon sa mukha ni Rongrong.
Tapos magmumukha pa siyang matanda. Sinabi rin ni Nira na pumutok din ang labi ni Rongrong. Marahil dahil sa kakulangan ng mga hormone ang pag-inom ng mas maraming tubig at kaunting pagsasalita ay magiging mabuti para kay Rongrong. Nang marinig ang mga salitang ito nagalit si Rongrong kaya nanlaki ang kanyang mga mata. Ngunit hindi niya mapabulaanan. Nang matapos ni Nira ang kanyang makeup pinuri ng lahat ang kanyang napakagandang makeup technique. Si Rongrong lamang ang nagreklamo na ito ay masyadong masama at direktang nasira ang kanyang makeup sa lugar. Pero walang pakialam si Nira dahil ayaw din niyang magpaganda ni Rongrong. Nang matapos ang rehearsal ay parehong naghihintay sa pinto si Chat at ang doktor. Ngumiti si Nira at nilagpasan si Chat at pumunta sa doktor. Nakita ni Chat si Nira at ang doktor na sobrang intimate at masakit ang puso. Ngunit sa sandaling ito lumabas si Rongrong. Magkasama silang apat na lumikha ng medyo awkward na eksena. Nang lumapit si Rongrong sa doktor para batiin sinabi nitong kilala niya ito. Tumawag pala siya ng doktor noong nakaraang araw. Dahil sa aksidente sa sasakyan ni Chat ang ugali ni Rongrong noong panahong iyon ay labis na mayabang. Nang marinig ito agad na naunawaan ni Rongrong na ang nakabangga kay Chat ay si Nira. Naging naiinis ang ekspresyon niya. Ngunit paano ito matitiis ni Rongrong? Kaya agad niyang tinutuya si Nira. Ipinahiwatig ni Rongrong na kumikita si Nira sa kanyang kagandahan. Naisip niya na si Nira ang tipo ng babae na nagsisilbi sa maraming uri ng customer. Hindi man lang nagpahuli ang doktor bagkus ay nagpakita ng walang pakialam at idiniin na kapatid niya si Nira. Pagkatapos ay malamig na inakay ng doktor si Nira. Habang pauwi patuloy na nagkukwento si Nira tungkol sa kanyang mga hinaing na dulot ng kanyang tiyahin. Inulo rin ng doktor si Nira na huwag pansinin. Sa isa pang sasakyan alam ni Chat na si Rongrong ay lihim na sumusunod sa kanya. Kaya agad siyang nag-propose ng divorce. Pag-uwi nila ay malakas na nagtalo ang dalawa. Muli nagpunta si Chat sa opisina ng masama ang loob. Naiisip niya tuloy ang intimate image ni Nira at ng doktor. Hindi niya alam kung paano muling makikipagkita kay Nira. Kinabukasan sinabi ni Nira sa doktor na gusto niyang bumili ng CD. Agad siyang ipinakilala ng doktor sa isang tindahan na madalas niyang puntahan. Napaka-magical ng tadhana. Nang pumipili si Nira ng CD na gusto niya lumitaw si Chat sa likuran niya. Nang lumingon siya nakita ni Nira si Chat na nakatingin sa kanya na puno ng pagmamahal. Kinuha pa niya ang CD sa kamay niya. Sinabi ni Chat na gusto niyang ibigay ito kay Nira para kapag nakinig ito sa CD maalala niya ito. Ang mga salitang ito ay nagpahiya kay Nira. Pumayag si Nira na lumabas para magkape kasama si Chat. Sa bahay nakita ng doktor na hindi pa bumabalik si Nira. Kaya tinawagan niya ang may-ari ng CD store para magtanong. Sinabi ng may-ari na pagkatapos bumili ng CD sumama siya sa Chat. Naramdaman ng doktor na may mali. Nag-aalala siyang baka aakitin muli ni Nira ang kanyang tiyuhin. Sa restaurant nakita ni Nira si Chat na inaalagaan siya ng mabuti. At sumilay ang matamis na ngiti sa kanyang mukha. Aksidenteng nabanggit ni Chat ang kanyang pamangkin. Ang batang iyon ay si Nira bago ang kanyang plastic surgery at gender reassignment surgery. Ang hindi alam ni Chat ay nakaupo sa tapat niya ang kanyang pamangkin. Nang banggitin ni Chat ang sakit ng kanyang pamangkin baka sa mga mata ni Nira ang emosyon. Pag-alis sinabi ni Chat na gusto niyang makita si Nira araw-araw. Pero sumagot siya na kung nagkataon lang silang nagkita ayos lang. Ngunit kung gusto nilang magkita ng kusa naisip niya na ito ay hindi nararapat para sa isang lalaking may asawa. Pagkasabi niya nun ay sumakay na siya sa kotse at umalis. Kahit mariing tinanggihan ni Nira ang Chat sa record store hawak pa rin niya ng mahigpit sa puso niya ang record na ibinigay nito sa kanya. Kinaumagahan maagang hinintay ni na Yodoy at Baitong si Nira sa harap ng bahay. Matapos magtulungan ang lahat hindi pa rin dumarating ang pangunahing tauhan ng araw na iyon. Inip na tinawag ni Yodoy si Manaw. Ngunit sinabi ng katulong na gusto ni Manaw na lumabas para magkape at makakarating na siya sa loob ng 10 minuto. Hinintay nilang tatlo ang pagdating ni Manaw. Pero 30 minutes na ang lumipas at hindi pa rin siya dumadating. Nang mawalan ng pasensya si Yodoy maluwag na naglakad si Manaw. Gayunpaman kinuha lang niya ang kanyang iPad at naglaro ng hindi nakikipagtulungan sa kanila. Kahit na tumagal lang ng 10 minuto ang pagsukat hindi nakatiis si Yodoy sa pagkakataong ito. Medyo sumikat pa lang si Manaw pero mayabang na.
Umakyat si Yodoy sa Manao para tanungin siya ngunit hindi siya nagpakita ng anumang pagsisisi. Dumalo lang din daw siya sa event para magpakita ng respeto sa mayamang ginang. Pagkatapos ay kinutya ni Manao si Yodoy dahil sa pagiging matanda at mahina ang panlasa. Hindi napigilan ni Nira na kutsain si Manao. Galit na tanong ni Manao kung sino si Nira. Alam ni Manao na makeup artist lang si Nira. Kaya sinimulan niyang kutsain si Nira bilang isang hindi kilalang makeup artist. Pinilit ni Manao na lumuhad si Nira sa kanyang harapan. Kung tumanggi si Nira hindi na niya itutuloy ang pagsali sa event na ito. Kasabay nito binyantaan ni Manao si Nira na kung gusto pa ni Nira na magpatuloy sa industriyang ito gawin na niya ito ngayon. Pagkatapos magsalita inilahad ni Manao ang kanyang binti para lumuhad si Nira. Medyo naging awkward ang sitwasyon. Nang magsusumit na si Nira ay pinigilan siya ni Yodoy sa oras. Pagkatapos ay inakay niya sina Nira at Baitong palayo sa pinangyarihan. Habang nasa daan tumawag si Yodoy sa kumpanya at sinabing gusto niyang suportahan ang isang bagong dating. Habang nagkukwento si Yodoy tungkol sa mga kondisyon para sa taong gusto niyang suportahan hindi niya sinasadyang nakita si Nira na nakatayo sa tabi niya. Hindi ba ito ang pangunahing modelo na hinahanap niya? Agad na ibinaba ni Yodoy ang telepono at nakipag-ayos kay Nira. Pero hindi agad nakasagot si Nira. Sa halip ay humingi siya ng payo sa kasambahay sa England. Dahil siya lang ang taong pinagkatiwalaan ni Nira sa mundo. Sa hindi inaasahan sobrang suportado siya ng kasambahay. Kaya pinakiusapan ni Nira si Yodoy na magkita sa kafe. Binalak ni Nira na palitan si Manao bilang pangunahing modelo sa fashion show. Sasamantalahin niya ang pagkakataong ito para makagawa ng malakas na impresyon. Biglang sumulpot si Siruwat, ngunit napakaunawa niya. Alam niyang wala siyang kikitain ngayon. Kaya hindi siya nagmamadali. Iniwan lang ni Siruwat kay Nira ang kanyang business card at gusto niyang magkita muli mamaya. Nanigas ang katawan ni Nira. Sinenyasan ni Yodoy si Nira na kunin ito ng mabilis. Ngunit sa sandaling kinuha niya ang business card binastos siya nito. Dahil dito ay labis na naiinis si Nira. Umalis si Nira sa kafe at naakit ng 2 painting mula sa malayo. Bumalik ang mga alaala ng nakaraan. Iyon ay mga painting na iginuhit ni Nira kasama si Chat noong bata pa siya. Hindi maintindihan ni Nira kung bakit sila sumulpot dito. Kaya nagpa siya si Nira na bilhin ang mga ito sa mataas na presyo. Pero nang matapos magsalita si Nira ay lumabas na si Chat mula sa loob. Natakot si Nira na mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Kaya tumalikod siya at umalis. Pero hinawakan ni Chat ang kamay niya at hinayla siya pabalik. Habang nagtatalo ang dalawa lumitaw si Siruwat mula sa malayo. Nasaksihan ni Siruwat ang eksenang ito ni Nira at Chat. Sinadya niyang tawagan si Chat para yayain siyang uminom. Pero tumanggi si Chat abala daw siya sa trabaho. Nakita ni Siruwat ang babaeng nagustuhan niya kasama ang kanyang bayaw. Napangiti siya pero sobrang hindi komportable. Nang gabing iyon hiniling ni Chat si Nira na pumunta sa isang restaurant sa malayo. Ngunit lumabas ang kanilang larawan sa telepono ni Rongrong. Sa sobrang galit niya ay napasigaw siya na parang baliw at nagmamadaling ipinadala ang larawan kay Chat para tanungin siya. Nang makita ang larawan natarante si Chat. Hindi niya maintindihan ang nangyayari luminga-linga siya sa paligid na para bang wala siyang nakitang kainahinala. Nagpa siya si Chat na iuwi agad si Nira. Pag-uwi ni Nira hinihintay siya ng doktor doon. Tinanong niya kung bakit siya late. Gayunpaman ayaw sumagot ni Nira. Tinanong niya ang doktor kung sa tingin niya ay angkop siyang maging isang celebrity. Prangkahan ang sinabi ng doktor na bagay ang hitsura at figure ni Nira. Gayunpaman sa psikolohikal depende ito sa kung gaano siya makakapagtiis. Pinayuhan siya ng doktor na pinakamahusay na mabuhay sa buhay na itinakda ng kanyang ina para sa kanya. Dapat mamuhay ng tahimik at komportable si Nira hindi bumalik dito at sumikat. Ngunit marahas na nag-react si Nira nang marinig niya ito. Tinanong ni Nira ang doktor kung sa tingin niya ay hindi siya makikilala ng lahat. Unti-unting nawalan ng kontrol si Nira. Nagpakita siya ng galit at saka umakyat. Kinaumagahan na baliw si Rongrong nang matuklasan niyang wala na ang mga gamit ng kanyang asawa sa silid. May pinadala pala si Chat sa bahay para kunin ang mga gamit niya kaninang umaga. Ayaw na niyang tumira sa iisang bahay kasama niya. Sa pag-iisip nito nabaliw si Rongrong. Galit niyang sinisi ang kasambahay sa hindi pagpapalam sa kanya. In the end she put all the blame on Nira.
Sa kabilang banda nag-photoshoot si Manao para sa isang fashion magazine. Tinawagan ni Yudoy ang photographer para mag-schedule ng photoshoot para sa bagong dating. At ang pag-uusap na ito ay hindi sinasadyang narinig ng manager ni Manao. Matapos tanungin ang photographer, sinabi ito ng manager kay Manao. Pero hindi pa rin niya sineseryoso si Yudoy. Naisip niya na hindi sila magtatagumpay kung wala siya. Ngunit hindi alam ni Manao na walang takot si Yudoy sa sinuman pagdating sa pagsuporta sa mga bagong dating. Kinuha ni Yudoy ang debut photoshoot para kay Nira bilang backup na may aura ng isang diyosa. Ang bawat estilo ay madali para kay Nira. Sobrang nasiyahan din si Yudoy sa performance ni Nira. Sa rehearsal scene para sa fashion show, pinapalitan ni Nira si Manao para mag-ensayo para sa pagtatanghal. Inihanda ni Yudoy si Nira na palitan si Manao bilang pangunahing modelo. Dahil dito hindi nasisiyahan ang ibang mga modelo. Akala nila ay hindi karapat-dapat ang isang makeup artist na tumayo sa kapareho nilang entablado. Gayunpaman, dahil sa malakas na aura ni Nira, kinilala rin nila ang kanyang talento. Sa huli, walang ibang opinyon. Nakita ni Yudoy si Nira na nagningning sa entablado at lalo siyang naging determinado na patanyagan ito. Sa wakas, magsisimula na ang party. Si Rongrong ay isa sa mga modelo. Kaya pinaghandaan niyang mabuti dahil nakaupo rin si Chat sa audience na nanonood ng performance ngayon. Si Rongrong ay sadyang nagpakita ng pagmamahal sa harap ng iba. Sinadya pa niyang halikan sa pisngi si Chat sa mataong lugar. Hindi sinasadyang nasaksihan ni Nira ang eksenang ito mula sa malayo. Lumingon si Chat at nakita si Nira na nakatayo sa malayo. Gusto niyang pumunta sa harap para magpaliwanag. Pero nagalit si Nira dahil sa eksena kanina at ayaw siyang kausapin. Walang choice si Chat kundi hilahin si Nira sa isang sulok para makipag-usap. Biglang hinalikan ni Chat ang labi ni Nira. Napilitan siyang halikan ni Nira. Ngunit hindi siya tumutol. Sa kasamaang palad, hinahanap ni Yudoy si Nira at aksidenteng nasaksihan ang kabuuan nito. Pinaalalahanan niya si Nira na huwag ituloy ang relasyong ito. Natakot si Yudoy na mahanap ni Rongrong si Nira para manggulo. Dahil si Rongrong ay isang babae na sikat sa pagiging seloso at laging iniingatan ang kanyang asawa. Ayaw din ni Yudoy na mabalitang sikat si Nira sa pagnanakaw ng asawa ng iba. Samantala, si Rongrong ay nababaliw sa makeup room. Hiniling niya kay Nira na mag-makeup. Nang makarating si Nira sa pintuan, narinig niya si Rongrong na nagpapahirap kay Baitong. Pumasok si Nira at gustong humingi ng hustisya para kay Baitong. Ngunit dahil magsisimula na ang party, napigilan na lang ni Nira ang sarili at saka nag-makeup kay Rongrong. Pagkatapos mag-makeup ni Nira, lumitaw si Rongrong na may magandang hitsura. Biglang naalala ng mayamang ginang na hindi pa dumarating ang pangunahing modelo na kanilang pinaplano na si Manao. Malapit na ang kaganapan. Kaya't sinamantala ni Yudoy ang pagkakataong ito para sabihin sa mayamang ginang na si Manao ay halos hindi maabot at hindi nakadalo sa ensayo. Agad na tinawagan ng mayamang ginang si Manao. Ngunit nakahiga pa rin siya sa kama at ayaw bumangon. Hindi maabot ng mayamang ginang si Manao. Kaya nagalit siya. Mabilis na sinamantala ni Yudoy ang pagkakataon. Nag-propose siya sa mayamang ginang. Walang choice ang mayamang babae kundi ang pumayag. Samantala, dahan-daang nagsisipilyo si Manao. Wala siyang ideya na ang kanyang modeling career ay malapit nang masira ng isang makeup artist na kanyang kinamumuhian. Dumating si Manao 10 minuto lang bago magsimula ang palabas. Nagkunwari siyang sumasakit ang tiyan. Ngunit hindi naniwala ang lahat sa katawa-tawang palusot ni Manao. Nakita ng mayamang babae ang mapanghamak na ugali ni Manao. Kaya nagalit siya at nagpasyang hayaan si Nira na palitan si Manao sa entablado. Hindi nakalimutan ng mayamang ginang na kutsain si Manao. Pagkatapos ay umalis na lang sila sa Manao na nakatayo doon at umalis. Isang binhi ng puot ang itinanam sa puso ni Manao. Sa oras na ito, si Rongrong ay gumaganap sa entablado. Naglakad siya palabas na may kumpiyansa at mayabang na saloobin. Kinuha ni Rongrong ang bouquet ng bulaklak na inayos niya mismo. Ginawa niya iyon para ipakita na marami pa rin siyang impluwensya. Inaasahan ni Rongrong na makita ang selos ni Chat. Ngunit sa sandaling ito, hindi nagpakita ng anumang kakulangan sa ginhawa si Chat. Malamig at kalmado ang mukha niya habang nakaupo. Nakapagtataka nang bumalik si Rongrong sa backstage na tuklasan niya na si Nira ang pangunahing modelo ng kaganapang ito. Puro puting damit ang suot ni Nira.
Pag-akyat pa lang ni Nira sa stage ay natigilan ang lahat. Napasigaw ang lahat sa paghanga sa kagandahan ni Nira. Umupo sina Chat at Siriwat sa front row. Parang napuno ang mga mata nila dahil sa pagkahumaling sa kanyang pagganap, buong kumpiyansa na humakbang si Nira sa entablado. Pero may ginawa si Nira na ikinagulat ng lahat. Lumuhad siya at hinalikan ang rosas sa kamay niya. Pagkatapos ay binigay ito ni Nira para makipag-chat sa harap ng lahat. Ang pagkilos na ito ay nagpagalit kay Rongrong sa likod ng entablado kaya't nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Si Manaw ay hindi makadalo sa kaganapan sa sandaling ito kaya't siya ay nakatayo sa gilid ng may panunuya. Ang kaganapang ito ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa Manaw. Dahil nagbigay ng bulaklak si Nira sa isang lalaking may asawa, tuloy-tuloy ang pagbabalita ng media tungkol sa kanya. Akala nila gusto ni Nira na akitin ang isang lalaking may asawa at sirain ang kaligayahan ng ibang pamilya. Hindi mabilang na mga batikos ang natanggap ni Nira. Hindi niya alam kung tama o mali ang ginawa niya. Kinaumagahan binuksan ni Dr. Ben ang TV para manood ng balita at makakita ng balita. Nalaman ng doktor sa pamamagitan ng kasambahay na tumanggi si Nira na kumain ng almusal. Kaya siya pumunta para kausapin, sabi ng doktor, kung gusto niyang sumikat-sikat na siya. Ngunit ang mga bagay ay hindi papunta sa isang magandang direksyon. Sinabi ni Nira na wala siyang ganoong intensyon. Nais niyang bigyan siya ng pansin ng mga tao sa pamamagitan ng kanyang kagandahan at talento. Pinaalalahanan muli ni Dr. Ben si Nira. Si Nira ay binigyan ng kapangyarihan. Agad niyang tinawagan si Yodoy. Lumabas silang dalawa para magkita. Sinabi ni Yodoy na hindi dapat sumikat si Nira sa pamamagitan ng mga eskandalo. Ang kanyang kamakailang mga aksyon ay nagdulot ng masamang bunga. Gayunpaman, mayroong isang paraan upang harapin ito. Ang mahalaga ay kung pinili ni Nira na lumaban o sumuko. Kailangang lumaban si Nira. Sinabi ni Yodoy na ang una nilang gagawin ay gumawa ng plano. Biglang nakatanggap si Yodoy ng tawag sa telepono para makipagtulungan sa isang cosmetics promotion event. Ito ay hindi isang maliit na kaganapan. Nagkataon lang na makakatulong ito kay Nira na maalis ang kasalukuyang masamang balita. Gayunpaman, nagkaroon ng problema. Sa kaganapang ito, kailangang tumayo si Nira sa parehong entablado kasama si Manaw. Sa kabutihang palad, hindi ito pinansin ni Nira at upang makuha ang gusto niya, tinanggap niya ang trade-off. Kinagabihan, sabay na naghapunan si Nira at ang doktor. Iminungkahi ni Nira kay Dr. Ben na umalis siya. Nagalit si Dr. Ben nang marinig iyon. Tinawag niya ito sa labas para kausapin. Tinanong ni Dr. Ben si Nira kung bakit gusto niyang mamuhay ng mag-isa. Gayunpaman, hindi siya mabigyan ni Nira ng anumang makatwirang dahilan para kumbansihin siya. Pinaalalahanan muli ni Dr. Ben si Nira na kung gusto niyang maging celebrity, hindi siya tatutol. Pero kung gusto ni Nira na maging babaeng nagnakaw ng asawa ng kanyang tiyahin, naisip niyang hindi ito magandang ideya. Gustong tumutol ni Nira ngunit hindi siya binigyan ni Dr. Ben ng pagkakataon. Sinabi niya sa kanya na mag-isip para sa kanyang sarili. Bumalik si Nira sa kanyang silid at tinawag ang kasambahay. Bukod sa kanyang ina, ang kasambahay lang ang tunay na nagmamahal kay Nira. Kinabukasan na imbitahan si Nira sa costume party ni Siriwat. Ginawa niya ang party sa kanyang bar. Tinanong siya ni Yodoy kung gusto niyang pumunta ngunit nagpa siya si Nira na huwag iwasan ito sa pagkakataong ito. Nang gabing iyon, nagpakita siya sa party na nakabalat kayo bilang isang lalaki. Nagulat ito ng kaunti kay Siriwat. Bagamat medyo may prejudice si Siriwat, hindi niya napansin ang kakaibang anyo ni Nira sa harap ng kagandahan nito. Nagkataon na nandoon din si Chat sa party ngayon. Nakita ni Chat si Siriwat na patuloy na gumagamit ng intimate gestures kay Nira at nakaramdam siya ng labis na hindi komportable. Saglit siyang nanood at hindi na nakatiis. Tumayo si Chat at nagpas siyang umalis. Umalis na rin si Nira at ang iba pa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, itinigil ni Chat ang kanilang sasakyan sa kalagitnaan. Hindi suportado ni Yodoy ang relasyon ni Nira at Chat kaya sinabi niyang malaki ang epekto sa kanila ng mga aksyon ni Chat. Ipinaliwanag ni Chat na alam niya ang kanyang ginagawa. Alam din niyang makakaapekto kay Nira ang mga kilos niya. Pero nag-aalala talaga siya kay Nira. Walang magawa si Yodoy kundi hayaan silang dalawa na mag-usap ng pribado. Mabilis na dumating ang araw ng kaganapan. Sa entablado, ipinakita ni Nira ang kanyang husay at sopistikadong kasanayan sa makeup. Naakit niya ang atensyon ng maraming tao ng ikatlong kasarian.
Nasiyahan din si Yodoy sa ibaba. Sa sandaling ito lumapit si Manaw at ang kanyang manager at kunwaring binati si Yodoy. Ngunit ang pangunahing layunin ni Manaw ay upang ipakita ang kanyang sariling halaga. Nagpasalamat si Manaw kay Yodoy sa pagbibigay ng pagkakataon kay Manaw na kumita ng doble sa sweldo. Nagulat si Yodoy sa narinig. Inimbitahan ng host si Manaw sa stage at hiniling na magkomento sa makeup ni Nira. Pinuri ni Manaw ang makeup work bilang medyo mahusay. Ngunit ang ideya ay hindi bago. Medyo outdated na. Pero overall okay naman ang makeup skills ni Nira. Ginawa nito ang mga tao na medyo kawili-wili. Sa pagtatapos ng kaganapan hinarap ng dalawa ang mga panayam ng mga mamamahayag. Pumunta si Manaw sa harapan at nagdahilan na may gagawin siya. Kaya gusto niyang magpa-interview muna. Ang mga reporter ay hindi nagdalawang isip na asarin siya. Direkta silang nagtanong tungkol sa pagpapalit ni Nira kay Manaw sa entablado. Ngunit ang pagsisinungaling sa katotohanan ay hindi mahirap para sa isang aktres na tulad ni Manaw. Maling ipinaliwanag niya na hindi maganda ang pakiramdam niya noong araw na iyon. Pinalitan si Manaw dahil lang medyo nahuli siya. Ngunit hindi niya alam ang tiyak na dahilan. Hindi nagpahuli si Nira at direktang ibinulgar ang mga kasinungalingan ni Manaw. Sa hindi inaasahang pagkakataon nais ng mga mamamahayag na gumawa ng higit pang mga iskandalo. Kaya naghanda sila ng mabuti. Direkta nilang itinayo ang imahe ni Nira bilang isang modelo na sadyang pinahiran ang kanyang mga kasamahan. Sa isang sandali inatake si Nira ng opinyon ng publiko. Ang internet ay binaha ng mga negatibong komento. Akala nila sinasadya ni Nira dahil gusto niyang sumikat. Pinuri rin ng mga netizens ang pagiging mayabang ni Manaw. Kumilos siya na parang gusto niyang ipahayag sa mundo na walang makakapantay sa kanya. Galit na galit si Nira. Naunawaan ni Nira na siya ay pinapuna dahil ang kanyang mga kakayahan ay hindi nakilala. Kaya naman agad na tinawagan ni Nira si Yodoy at ipinahayag ang kanyang pagnanais na umunlad ng komprehensibo sa maraming larangan tulad ng pagsasayaw, pagkanta at pag-arte. Sinabi ni Yodoy na dapat niyang malaman ang isang bagay sa isang pagkakataon. Naisip ni Nira na kailangan niyang umunlad ng mabilis para mabayaran niya ang sarili niyang pag-aaral. Pero sabi ni Yodoy hindi pera ang problema kundi panahon. Binigyan niya si Nira ng schedule ng trabaho. Limitado talaga ang oras ni Nira. Nakita pala ni Yodoy na determinado si Nira na paunlarin ang kanyang career. Kaya sinuportahan din niya ito sa kanyang mga koneksyon. Agad na kinuha ni Yodoy si Nira para gumawa ng music video para sa isang malaking direktor at idiniin niya na napakahalaga ng pagkakataong ito. Pagkatapos nito inayos ni Yodoy si Nira na dumalo sa isang magandang klase sa pagsasanay. Hindi napigilan ni Nira ang kanyang career path. Isang araw pagkatapos ng practice hindi sinasadyang nakita ni Nira ang intimate photos ni Chat at ng kanyang tiyahin. Biglang natarante si Nira. Habang papalabas ng pinto aksidenteng nabangga ni Nira si Manaw. Bagamat bahagya lang natamba si Manaw nagkunwari itong na-spray ng bukong-bukong. Pinalala ng manager niya ang mga bagay-bagay. Mabangis na lumaban si Nira. Nagtalo ang dalawa at tuluyang nag-away. Sa wakas kinailangan pang makialam ng guro para pakalmayan ang galit ni Nira at Manaw. Ngunit sinabi ni Manaw na siya ay tinamaan ni Nira at nabali ang kanyang mga buto. Wala pa nga si Manaw sa advertisement ng isang importanteng tao. Alam ito ni Baitong at mabilis na ipinaalam kay Nira. Dahil ang taong ito ay isang makapangyarihang figure na tinatawag na Young Master Tool. Ang taong ito ay itinuturing na hari ng industriya ng entertainment. Ang sinumang nakasakit sa kanya ay halos tiyak na itataboy sa entertainment industry. Nag-alala rin si Baitong kay Yodoy. Natakot din si Nira nang marinig niya ito. Kaya't mabilis niyang pinakiusapan si Baitong na kunin siya para humingi ng tawad kay Young Master Tool. Gayunpaman hindi madaling makilala ang isang malaking figure. Kailangang maghintay ng mahabang panahon si Nira bago matapos ang pulong ni Young Master Tool. Paglabas ni Young Master Tool nagmamadaling tumakbo si Nira at sinabing siya ang nasugatan sa binti ni Manaw. Nais ni Nira na mabayaran ang pinsala. Ngunit biglang nagalit ang lalaki at hiniling itong muli ni Nira. Tinanong ni Young Master Tool kung sino siya. Natakot si Nira. Nang matens na ang sitwasyon nagpakita si Yodoy na may malaking kapangyarihan. Tao daw niya si Nira. Akala ng lahat ay mag-aaway ang dalawa. Pero sa sumunod na segundo naupo sila at masayang nag-usap.
Matagal na pala na matalik na magkaibigan ang dalawa. Ang pangunahing layunin ni Yodoy ay ipaalam kay Tul na hindi malubhang nasugatan si Manaw. Ang dahilan kung bakit hindi sumali si Manaw sa paggawa ng pelikula ay dahil gusto lang niyang guluhin si Nira. Nagkataon na nagustuhan ni Tul si Nira sa unang tingin. Sa kabilang banda patuloy na gumagawa ng masama si Manaw. Alam niya na ang lumang paraan ay hindi epektibo. Kaya agad niyang hinanap ang isang matandang kaklase na isang hacker. Sana ay malaman niya ang madilim na nakaraan ni Nira. Ngunit kahit anong pilit nila wala silang mahanap na bakas. Kinabukasan ng si Siriwat ay masiglang naglalaro ng golf biglang nakita ni Siriwat ang kanyang matalik na kaibigan na si Mr. Pal na may kasamang babae. At ang babaeng ito ay si Nira. Napatingin si Siriwat sa kanilang dalawa na parang naguguluhan. Ang babaeng inalagaan ni Siriwat ay naging kasintahan ng iba. Ipinagmamalaki ni Mr. Pal ang kanyang magandang kasintahan. Hiniling din niya kay Nira na ipakita kung paano maglaro ng golf para sa kanya. Hindi naman tumanggi si Nira. Humakbang siya para manghiram ng golf club ni Siriwat. Humakbang siya para hawakan ang golf club. Pagkatapos ay desididong inilabas ni Nira ang club. Nagulat si Siriwat sa tabi niya. Naramdaman ni Siriwat na ang estilo ng paglalaro ni Nira ay katulad ng kanyang namatay na anak. Walang alinlangan na humakbang si Siriwat para itanong kung sino ang nagturo kay Nira na maglaro ng golf. Sinagot naman ni Nira na tatay niya iyon. Kung babalikan ang nakaraan noong bata pa siya hindi mahilig mag-golf si Nira. Ngunit pinilit siya ng kanyang ama na mag-aral kahit na ayaw niya. Nag-alala ang ina nang mahalin siya ng kanyang anak. Kaya sinabihan niya ang kanyang asawa na huwag pilitin ang kanilang anak. Gayunpaman hindi lamang siya hindi nakinig siya rin ay binastos ng salita. Pagkatapos ng laro hinihintay ni Yodoy si Nira sa labas. Ipinahiwatig ni Siriwat na hindi niya alam na kinuha din ni Yodoy ang mga trabahong ito para kay Nira. Itinanggi ito ni Yodoy at saka mabilis na sinabihan si Nira na batiin ang lahat at umalis. Tuwang-tuwa si Mr. Pal kay Nira. Pinayuhan din niya si Siriwat na humanap ng ganoong magandang babae. Kaagad na tinawagan ni Siriwat si Yodoy at gustong imbitahan si Nira na maging kinatawan ng luxury apartment promotion project na binanggit niya noong nakaraan. Nagkataon lang na ito ang gusto nilang resulta. Sa pag-uwi si Nira ay pinagmumultuhan ng magkakaugnay na alaala ng kanyang pagkabata kasama ang isang kakilakilabot na ama ngunit ang hiling ng kanyang ina na mabuhay siya ng masaya. Paalala ni Dr. Ben sa mga salita ni Chat hindi napigilan ni Nira ang kanyang emosyon at naging tormented. Sa gilid na ito nakita ng hacker na kaklase ni Manaw ang larawan ni Nira na naglalaro ng golf. Iniugnay niya ang mga relasyon ni Nira sa pamilya ni Siriwat. At naisip niyang sinadya ni Nira na kunin ang buong pamilya. Paano kung malaman ni Rongrong na kasama ng kapatid niya ang taong pinakaayaw niya? Ang mas mahalaga ay nalaman niyang walang kapatid o pinsan si Dr. Ben. Ganoon din sa asawa ni Dr. Ben. Ang background ni Nira ay napakahirap matukoy. Gayunpaman hindi iyon mahalaga, dahil sapat na ang impormasyong iyon para masira ni Manaw ang career ni Nira. Sa hindi inaasahang pagkakataon habang nasa labas si Nira nakasalubong niya si Chat. Kinuha niya ang kamay niya at sumama sa kanya. Hindi naman tumanggi si Nira. Ang eksenang ito ay hindi sinasadyang natuklasan ni Yodoy. Napabuntong hininga na lang siya. Pagkatapos ay kinuha ni Yodoy ang kanyang telepono at tinawagan si Nira. Sinabihan din niya si Nira na huwag sumama kay Chat. Bumalik si Nira para kumuha ng litrato. Ang kanyang pagganap ay lubos na nasiyahan sa manager. Nang malapit nang matapos ang portrait shoot at malapit nang pirmahan ang kontrata biglang lumitaw si Rongrong at ibinalita na isa siya sa mga shareholder ng kumpanya. Gayunpaman hindi nakatanggap si Rongrong ng anumang impormasyon tungkol sa appointment ngayon. Ang hitsura ni Rongrong ay nagpahiya sa lahat. Kaya kinailangan nilang umupo at mag-usap. Ngunit walang pinakinggan si Rongrong. Ni hindi niya nakilala ang sitwasyon para kutsain si Nira. Sa galit ni Rongrong walang magawa si Siriwat. Nakita iyon ni Yodoy at iminungkahi na iuwi muna si Nira. Ngunit hindi pa rin bumibitaw si Rongrong. Sa harap ng lahat hiniling ni Rongrong kay Chat na pumili. Hindi niya inaasahan na hindi magliligtas sa kanya ang kanyang asawa. Sinabi ni Chat na pumayag siyang maging kinatawan si Nira. Nang marinig niya ang sagot ni Chat tuluyan nang bumagsak si Rongrong. Siya ay ganap na nagsiwalat ng kanyang tunay na pagkatao. Bilang isang bulgar na babae si Rongrong ay wala ng imahe ng isang marangal na babae tulad ng dati.
Sa oras na ito pinona ni Yodoy si Nira. Tuluyan nang nawalan ng pasensya si Chat sa babaeng nasa harapan niya. Nawalan ng kontrol si Rongrong at tinanong si Chat kung bakit niya ito pinakasalan kung hindi niya ito mahal. Sinabi ni Chat na dahil sa pagsisinungaling ni Rongrong sa kanya kaya siya buntis. Ang pangungusap na ito ay nagulat sa lahat sa loob at labas ng silid. Nagulat din sina Yodoy at Nira. Pero bakas sa mukha ni Nira ang kaunting kasiyahan. Pagkatapos magsalita tumalikod si Chat at naglakad palayo. Hindi niya inaasahan na makikilala niya sa pintuan ang babaeng mahal niya. Pagkatapos ay dahan-daang inabot ni Nira ang kanyang kamay. Nag-holding hand sila at umalis. Dinala ni Chat si Nira sa isang lugar at pinagluto pa niya ito. Nang hindi makitang umuwi si Chat paulit-ulit siyang tinawagan ni Rongrong sa hating gabi. Ngunit hindi niya ito makontak. Agad na kumuha ng private detective si Rongrong para imbestigahan at sundan siya. Gusto niyang malaman kung nasaan si Chat at kung ano ang ginagawa nito. Sa kabilang banda malalim pa rin ang pag-iibigan ni Chat at Nira. Masaya silang magkasama sa mahabang panahon nang hindi nagsasawa. Bago matulog hindi napigilan ni Chat na halikan si Nira sa pisngi. Dahil isang gabing hindi umuuwi si Nira. Si Dr. Ben ay labis ding nag-aalala. Kinailangan niyang tawagan ang manager ni Yodoy para humingi ng impormasyon. Ngunit ngayon ay hindi alam ni Yodoy kung nasaan si Nira. Kaya kinailangan niyang sagutin si Baitong. Duk ang telepono ni Ben. Kinaumagahan inalok ni Chat si Nira na mamasyal. Ang pagkawala ng dalawang tao sa magdamag ay nagpagalit kay Rongrong. Una niyang pinuntahan si Yodoy para tanungin siya. Kasabay nito binalaan siya ni Rongrong na pamahalaan ng maayos ang kanyang artista. Kung nalaman niyang patuloy na lumalapit si Nira sa asawa ay hindi niya ito pakakawalan. Pagkatapos ay pumunta si Rongrong sa bahay ni Dr. Ben. Prangka na ibinalita ni Rongrong na ang kanyang kapatid na babae ay nanligaw sa kanyang asawa. Ito ay ginawa Dr. Ben lubhang nagagalit. Ngunit nang muling isaalang-alang ni Doc Ben ang mga salita ni Rongrong naramdaman niyang hindi ito makatwiran. Sa makatuwid hindi maaaring pabulaanan ni Ben. Ang pribadong tiktik na inupahan ni Rongrong sa wakas ay nakakita ng mga bakas ng Chat. Kinunan din niya ng litrato sina Chat at Nira na magkahawak kamay habang pabalik sila sa apartment. Ipinadala ang larawan kay Rongrong. Paano niya madaling hindi pinansin ang babaeng nanligaw sa kanyang asawa? Gaya ng inaasahan ang nangungunang balita sa susunod na araw ay isang babaeng makeup artist ang lihim na nakipagkita sa mayamang manugang ng pamilyang Siriwat sa hating gabi. Sa maikling panahon kumalat ang balitang ito sa buong lansangan. Kaya naman si Nira ay muling nahuli sa whirlpool ng public opinion. Umagang-umaga binuksan ni Nira ang kanyang telepono at nakitang puno ng batikos at sumpa ang social media. Sa takot na sa simula pa lang ay matatapos na ang kanyang career nagmadaling pumunta si Nira kay Yodoy para makipag-usap. Galit na tinanong ni Yodoy si Nira kung saan siya nagpunta. Honest din na sagot ni Nira. Galit na tinanong ni Yodoy si Nira kung nakipagtalik ba siya kay Chat. Kalmadong sagot ni Nira sa kanya at muntik na itong gawin ni Chat. Dahil dito ay hindi na napigilan ni Yodoy ang kanyang galit at nagsimulang magmura. Pag-uwi niya sa wakas ay natuklasan ni Chat na sinusundan siya. Upang suriin nagpadala siya ng mga tagasunod sa buong lungsod. Sa wakas nagpa siya si Chat na umuwi at harapin ang kanyang asawa. Inamin din ni Rongrong na siya ang kumuha ng taong sumunod sa kanya at gusto niyang mawalan ng karangalan si Nira. Nang marinig ito hindi na nakayanan ni Chat at nagmungkahi ng diborsyo. Pagkasabi nun ay umalis na siya nang hindi lumilingon. Hindi pinansin ni Chat ang pakiusap ni Rongrong. Dahil sa naunang sleepover scandal kinansela ang lahat ng kontrata sa ahensya ni Nira. Nang nalilito si Nira sa gagawin bigla siyang binigyan ni Baitong ng kislap ng pag-asa. Sinabi ni Baitong kay Nira na may isang foreign film crew na naghahanap ng mga artista. Wala silang pakialam sa iskandalo tanging kakayahan lang. Ito rin ang tanging pagkakataon ni Nira na mabawi ang kanyang posisyon. Kaya sinamahan ni Yodoy si Nira sa audition. Habang naghahanda sa pag-iisip si Nira biglang pumasok sa kanyang isipan ang mga eksena ng kanyang ama at ni Rongrong na patuloy na inaabuso at inaapi siya. Ang mga kalunos-lunos na eksena ay ginawa niyang ganap na maipakita ang kanyang masasakit na damdamin. Ang kanyang emosyonal na pagganap ay nagpalakpakan ang lahat ng mga hurado sa eksena. Matagumpay ding napanalunan ni Nira ang papel at opisyal na nakapasok sa international entertainment market.
Nang gabing iyon nang ihatid ni Yudoy si Nira pauwi na diskubre nilang naharangan ng malaking truck ang daan na dapat nilang tahakin. Kaya walang choice si Nira kundi ang bumaba ng sasakyan at maglakad pauwi. Sa hindi inaasahang pagkakataon biglang sumulpot ang isang grupo ng mga kakaibang lalaki at inatake si Nira. Sa sandaling ito lumitaw ang isang misteryosong tao. At sa isang saglit lang natapos na niya ang mga masasamang tao. Nang hina si Nira kaya nahimatay siya. Nang magising si Nira niyakap niya ang misteryosong tao at umiyak. Ang misteryosong taong ito pala ang mayordoma sa England. Sinabi ng mayordomo na maaga siyang nakauwi sa bansa at noon pa man ay pinoprotektahan niya si Nira. Naghihintay lang siya hanggang sa kailangan niya ng tulong. Sinabi ng mayordomo na ito ay isang taong nag-utos sa mga taong iyon na gawin ito. Naalala ni Nira ang chat message na nagsasabing palagi silang sinusundan ni Rongrong. Sigurado si Nira na ang kidnapping na ito ay sa direksyon ni Rongrong. Kaya't napagpasyahan niya na hindi siya maupo at tanggapin ang pambubugbog. Hiniling ni Nira sa mayordomo na lihim na sundan si Rongrong. Nang matapos ang trabaho ng mayordomo pumunta si Nira kay Yudoy. Pagpasok pa lang ni Nira sa pinto ay nagpahayag si Yudoy ng isang balita na ikinagulat niya. Labis na kontento ang foreign director kay Nira at pumayag siyang makisali. Pero seryosong tanong ni Yudoy kay Nira. Pakiramdam niya ay marami itong sikreto. Walang alam si Yudoy tungkol sa nakaraan o mga magulang ni Nira. Papasok na sana si Nira sa entertainment industry. Kaya lahat ng tungkol sa kanya ay mabubunyag. Kaya naman nais ni Yudoy na linawin ng maaga ang lahat para maging handa sa pag-iisip. Alam ni Nira na sa pagkakataong ito ay hindi na siya makakatakas. Kaya't sumagot siya ng kalahati ng totoo kalahati ng mali. Sinabi ni Nira na walang silbi ang kanyang ama at mula pa noong bata pa siya ay pinapante siya ng kanyang ina upang manirahan sa ibang bansa. Ang kanilang pamilya ay nakatira malapit sa kakahuyan. Ngunit nasunog ang lahat ng nasa bahay nila. Nagtamo rin ng paso si Nira sa buong katawan. Kaya kinailangan niyang sumailalim sa full-body plastic surgery. Habang nasa ospital namatay ang kanyang ina sa isang aksidente sa sasakyan. Kaya pagkatapos ng operasyon hindi na nakita ni Nira ang kanyang ina. Umuwi ng mag-isa si Nira para hanapin ang matalik na kaibigan ng kanyang ina. Sina Dr. Ben Yudoy at Baitong ay nakaramdam ng matinding kabagabagan matapos marinig ang kwentong ito mula kay Nira. Niyakap nila si Nira at umiyak. Sa kabilang banda si Siriwat ay nagtuturo sa kanyang mga nasasakupan upang palamutihan ang restoran. Ngayong gabi magsasagawa siya ng isang party para salubungin ang isang mahalagang bisita. Matapos lansihin sina Yudoy at Baitong mag-isang pumunta si Nira sa restaurant gaya ng ipinangako. Sa sandaling dumating si Siriwat nagsimula siyang kumilos ng kasuklam-suklam. Hindi lang siya nakalapit inabot pa niya ito para hawakan. Tinanong niya ito kung bakit siya pumunta sa kanyang nakababatang bayaw. Patuloy na idiniin ni Siriwat na siya ay walang asawa. Hindi dapat si Nira ang sisira sa kaligayahan ng pamilya ng iba. Mas mabuti pang mahalin ni Nira si Siriwat dahil pareho itong gwapo at mayaman. Siguradong aalagaan siyang mabuti ni Siriwat. Ang isang malungkot na tao ay nangangailangan ng isang puso na maaasahan. Bagamat medyo magkaiba ang edad nila nangako si Siriwat na bibigyan siya ng vilya. It would be considered compensation kung sinunod siya ni Nira. Sabi ni Nira na pumayag naman. Pero kung ganoon hindi lang siya ang lalaki ni Nira. At marami pa siyang mamahalin. Kaya dapat pag-isipang mabuti ni Siriwat. Pero paano na kaya ng ama ni Nira ang ganoong provocation? Agad siyang tumakbo palabas para harangin si Nira. Idiniin ni Siriwat si Nira sa dingding at sinubukang halikan. Buong lakas na lumaban si Nira. Matapos makatakas sa kanya nagbabala siya na kapag nagpatuloy siya sa ganito isa sa publiko niya ang kanyang kasuklam-suklam na pag-uugali. Matapos makatakas mula sa Siriwat umupo siya sa lupa at nagsimulang umiyak. Sa pagkakataong ito sumugod ang doktor na nag-aalala kay Nira. Nang makitang nahihirapan si Nira sobrang kumirot ang kanyang puso. Ayaw na niyang itago pa ang nararamdaman niya. Hindi napigilan ng doktor na halikan si Nira sa labi. Sa hindi inaasahang pagkakataon may nakunan ng eksenang ito. Tuwang-tuwang sinabi ni Manaw kay Rongrong ang tungkol sa balitang ito. At hiniling pa niya sa hacker na magsulat ng ilang salita upang magdagdag ng drama at i-post ito online. Ang kwento kasama ang sikat na dilag na si Nira ay naging mainit na paksa online.
Pinag-uusapan ito ng lahat, at tinalakay ng maraming tao ang relasyon ni Nira at ng doktor. Sa wakas ay nakita ng doktor ang balita. Alalang-alala siyang kumatok sa pinto ni Nira. Nang marinig niya ang balita parehong nabigla si Nira. Dati kasi idineklara nilang dalawa na kapatid ng doktor si Nira. Pero ngayon napuno ang internet ng mga larawan nilang naghahalikan. Nakita ni Yodoy ang balitang ito at labis na nagalit. Kahapon lang ay naayos na niya ang usapin ni Nira at Chat. Pero ngayon lantarang hinalikan ni Nira ang kapatid sa kalsada. Tinanong ni Yodoy si Nira kung determinado siyang sumikat sa mga iskandalo. Nang makitang galit si Yodoy mabilis na humingi ng tawad si Nira. Sinabi niya na mayroon siyang sariling dahilan. Ipapaliwanag ni Nira kay Yodoy ang lahat pagkatapos ng pangyayaring ito. Sa kabilang banda pumunta si Chat kay Rongrong para talakayin ang diborsyo. Ngunit talagang tumanggi siyang sumang-ayon sa diborsyo. Hindi niya maintindihan kung bakit gusto ng kanyang asawa na makipaghiwalay kahit na wala siyang ginawa. Samantala malamig na sinabi ni Chat na kung hindi nagsinungaling si Rongrong sa kanya na siya ay buntis hindi niya ito pinakasalan. Nang marinig ang mga salitang ito alam ni Rongrong na si Nira lang ang nasa puso ni Chat. Kaya ipinakita niya kay Chat ang larawang kinuha kagabi. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Chat nang makita ang litrato. Sa sandaling ito ang telepono ni Yodoy ay patuloy na tinatawag ng mga mamamahayag. Upang may salba ang imahe ni Nira nagpasya si Yodoy na magsagawa kaagad ng isang press conference. Gusto niyang linawin ni Nira mismo ang kisang skandal. Matapos ayusin ang lahat hinanap ni Yodoy ang isang doktor at umaasa na makakatulong ito sa paglilinaw ng iskandalo. Kung hindi masisira ang reputasyon ni Nira. Kaya sa press conference inaako ng doktor ang lahat. Idineklara niya na si Nira lang ang naging crush niya at wala silang relasyon gaya ng sinabi ng lahat. Binalaan din ng doktor ang kumuha ng litrato na kung patuloy na magpapakalat ng chismis ang taong iyon makakatanggap siya ng liham mula sa isang abogado. Dahil dito labis na nagpanik si Rongrong. Kaya dali-dali siyang nakipag-appointment kay Mano para pag-usapan ang isang buo plan. Ngunit ang hindi alam ni Rongrong ay palihim na sinusundan siya ng mayordoma na si Hil. Habang nakaupo ang dalawa sa kotse at pinag-uusapan kung paano haharapin si Nira palihim na kinunan ng butler ang kanilang plaka. Noong araw ng press conference kapag oras na para kumuha ng group photo biglang sumulpot ang isang estranghero at may hawak siyang bouquet ng yellow roses. Nagulat ang lahat nang makita ito. Ngunit hindi naman natakot si Nira. Natural na tinanggap niya itong bouquet ng yellow roses na puno ng pamumuna. Dahil sa aksyon ni Nira natuwa ang mga reporter na naruroon dahil hindi pinalad ang pagbibigay ng mga dilaw na bulaklak. Sa Thailand ang dilaw ay may masamang kahulugan. Ito ay nagpapahiwatig na si Nira ay isang maluwag na tao at ang kanyang pribadong buhay ay hindi malinis. Ang maluwag na ugali ni Nira ay pinalakpakan ng mga reporter. Tinanong nila siya kung alam niya kung sino ang nagpadala ng mga dilaw na bulaklak. Nagkunwaring malungkot si Nira at sinabing hindi niya alam. Pero nakalagay sa card ang address ng flower shop. Kung may makakaalam dapat nilang ipaalam sa kanya. Ang pagkilos ni Nira ay mahusay na inilipat ang atensyon sa ibang lugar. Maging si Yodoy ay nag-alala noong una. Pero ngayon patuloy niyang pinupuri si Nira. Pinapanood ni Rongrong ang kaganapang ito sa screen ng TV. Nasiyahan siya nang makitang tinanggap ni Nira ang mga dilaw na bulaklak. Naisip ni Rongrong na sa wakas ay tinulungan na siya ni Manaw na makapaghiganti. Ngunit sa kabilang banda naisip din ni Manaw na ang mga dilaw na bulaklak ay ipinadala ni Rongrong. Nagpadala ng mensahe si Manaw na pinupuri si Rongrong. Nang makita ni Rongrong ang mensahe agad siyang natigilan at hindi maintindihan ang nangyayari. Samantala may makahulugang ngiti sa labi si Nira. Kahapon pala ay sinundan ng kasambahay si Manaw at nadiskubre na may binisita si Manaw sa isang flower shop. Nalaman ito ni Nira at agad na nagkaroon ng ideya. Inutusan niya ang kasambahay na bumili ng anonymous na palumpon ng mga dilaw na bulaklak at ipadala ito sa pinangyarihan ng press conference. Ang mga dilaw na bulaklak pala na sumisimbolo sa kahihiyan ay gawa mismo ni Nira. Kakaalis lang ni Manaw sa flower shop at mag-isang pumunta sa banyo. Ngunit sa kasamaang palad narinig niya ang boses ni Nira. Kaya nilock ni Manaw ang pinto. Akmang pag-alitan niya si Nira tungkol sa mga dilaw na bulaklak. Ibinuka ni Manaw ang kanyang bibig para sarkastikong sabihin na si Nira at ang mga dilaw na bulaklak ay bagay na bagay.
Noong una ay walang balak na pansinin ni Nira ang gulo ni Manaw. Ngunit nang lalabas na ng pinto si Nira ay pinigilan siya ni Manaw at sinampal. Hindi dapat madaig si Nira. Hindi nagdalawang isip si Nira na sampelan pabalik si Manaw. Nang aalis na si Nira hindi niya nakalimutang babalaan si Manaw na kung gusto niyang lumaban lagi siyang handa. Pag-uwi ni Nira nagsimula na siyang mag-impake ng mga gamit niya para maghanda sa paglipat. Natapos nang mag-impake si Nira at pumunta sa kwarto ng doktor. Gusto niyang magpaalam ng personal. Ngunit tumanggi ang doktor na buksan ang pinto. Dahil na rin siguro sa katatapos lang na pag-iibigan hindi siya naglakas loob na harapin ito. Nakita ni Nira na hindi binuksan ng doktor ang pinto. Kaya tumayo siya sa labas ng pinto at nagpaalam sa kawawang doktor. Nagpasalamat si Nira sa doktor sa lahat ng ginawa nito para sa kanya. Tatalikod na sana siya at aalis nang sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob ang doktor na buksan ang pinto. Niyakap ng mahigpit ni Nira ang doktor. Sa puso niya parang miyembro ng pamilya ang doktor. Hinimok din ng doktor si Nira na buong tapang na ituloy ang kanyang pangarap. Pagkatapos magpaalam dinala ni Assistant Baitong si Nira sa supermarket para bumili ng mga gamit para sa bagong bahay. Nang mapadaan sila sa estant ng sanitary napkins pinaalalahanan ni Baitong si Nira na bumili ng para sa santa. Gayunpaman si Nira ay isang lalaki kaya wala siyang pangangailangan at walang alam tungkol sa mga produktong ito. Ngunit ayaw ni Nira na malaman ni Baitong ang totoo kaya kinailangan niyang bilhin ang mga ito ng basta-basta para maitago ang kanyang kahihiyan. Laking gulat ni Baitong nang makita niya ang dami ng mga sanitary napkin na maaaring gamitin hanggang sa menopause na si Nira. Pagdating ng dalawa sa bagong bahay nagustuhan ni Baitong ang malaki at magandang bahay na ito. Kaya iminungkahi niya na manatili dito ng isang gabi para maranasan ito. Ngunit sa sandaling iyon pumasok si Chat na may dalang bouquet ng mga sariwang bulaklak. Naintindihan naman ni Baitong at ipinahayag na ayaw niyang manatili rito para hadlangan ang damdamin ni Nira at Chat. Pagkaalis ni Baitong ay muling naging magiliw ang dalawa sa isa't isa. Nangako si Chat kay Nira na malapit na niyang hiwalayan si Rongrong para makasama niya ito ng lantaran. Nakita ni Chat na kulang sa kasangkapan ang bagong bahay ni Nira kaya iminungkahi niyang bumili ng malaki at malambot na kutsan. Dahil ayaw ni Chat na matulog si Nira sa sahig kasama niya. Kinaumagahan pumunta si Chat para bumili ng kutsan para kay Nira. Ngunit pag-uwi niya sa gabi nadatnan niyang hinaharas ng kanyang bayaw ang babaeng mahal niya. Nakita ni Siriwat si Chat na pinoprotektahan si Nira ng ganoon kaya galit siyang umalis pagkatapos magmura. Pagkaalis niya ay niyakap ni Nira si Chat at napaluha. Natakot si Chat na babalik si Siriwat para maghayganti kay Nira. Kaya gusto niyang tumawag ng pulis. Pero sinabi ni Nira na ayaw niyang gawing big deal ito dahil napakarami niyang scandals kamakailan. Kaya kinabukasan kumuha si Chat ng isang tao para baguhin ang lock ng pinto. Sa kabilang banda si Rongrong at ang mayamang babae ay kumakain ng afternoon tea. Aksidenteng nabanggit ng mayamang babae na nakita niya si Chat na bumibili ng kama kahapon. Nang marinig ito labis na nagalit si Rongrong. Agad na pumunta si Rongrong sa kumpanya para hanapin si Chat. Gayunpaman hindi mahanap ni Rongrong ang Chat kahit saan. Wala siyang lugar para ilabas ang kanyang galit kaya pumunta siya sa empleyado para ilabas ito. Walang choice si Chat kundi bumalik sa kumpanya. Nang makita niyang pumasok si Chat nagalit si Rongrong. Tinanong niya kung ilang lalaki ang kayang panindigan ang ganoong asawa. Anyway hindi na nakatiis si Chat. Kaya't inihagis niya ang kanyang salary card sa harap ni Rongrong at umalis. Nakita ni Rongrong si Chat na sinusubukang tumakas sa kanyang kontrol. At nagsimula na naman siyang magalit. Agad siyang pumunta sa kanyang makeup artist. Hiniling ni Rongrong na maghanap ng isang propesyonal na detective upang masusing imbestigahan ang nakaraan ni Nira. Gayunpaman ang isang mahalagang kondisyon ay ang tiktik ay hindi maaaring magbunyag ng anumang impormasyon. Isang araw pumayag si Nira na lumahok sa isang business event na siyang opening ceremony ng isang hotel para sa isang real estate tycoon. Ngunit nang makarating silang tatlo sa pinangyarihan ng kaganapan sinabihan nina Yodoy at Baitong si Nira na pumasok ng mag-isa. Naisip ni Nira na ito ang tuntunin ng kaganapan. Kaya kahit na may kakaiba siyang nararamdaman hindi na siya nagsalita pa. Dahan daw ang pumasok si Nira. Gayunpaman nang makita ni Nira ang katulong ni Manaw na masayang pumasok labis siyang nagulat.
Pagkapasok niya sa pinto ay nakasalubong ni Nira sina Siriwat at Rongrong. Nakita ng host ng event si Nira na mag-isa na dumarating at nagtanong. Litong-lito si Nira sa mga oras na ito. Pinaalalahanan siya ni Siriwat sa gilid na si Yodoy ang manager ni Nira. Naunawaan kaagad ng host ng kaganapan ang problema ngunit hindi ito nagsalita. Tahimik lang siyang nagpadala ng babaeng empleyado para pagsilbihan si Nira. Hanggang sa dumating si Manaw para asarin siya ay alam ni Nira ang totoong dahilan. Ipinagbawal pala ng hotel na ito ang mga taong nasa ikatlong kasarian na pumasok. Dahil parehong third gender sina Yodoy at Baitong hindi sila nakadalo sa party. Sinabi ni Manaw na ang mga taong nasa ikatlong kasarian ay likas na mababa at hindi karapat-dapat na manindigan sa mga tao rito. Nang marinig ang mga salita ni Manaw nilingan ni Nira ang mga taong tinatawag ang kanilang sarili na mga maharlika. Pakiramdam niya ay wala silang pinagkaiba sa mga aso. Pagkatapos ay tumalikod si Nira upang makita sina Yodoy at Baitong na kumakaway sa kanya. Sumakit ang puso niya. Sa oras na ito dumating din sina Rongrong at Siriwat para kumuha ng litrato. Walang kahihiyang inilagay ni Siriwat ang kamay sa balikat ni Nira. Hindi na nakatiis si Nira. Galit na iniwan niya ang kaganapan bago ito natapos. Agad namang kinansela ni Nira ang kontrata sa organizer. Lumabas si Nira ng hotel sa ilalim ng mga mata ng lahat. Umiyak si Nira at sinisi si Yodoy sa hindi pagsasabi sa kanya ng totoo. Gayunpaman ayaw ni Yodoy na maging hadlang sa landas ni Nira tungo sa tagumpay. Kaya naman tumahimik na lang siya. Akala ni Nira ay working team sila at wala silang pinagkaiba sa isang pamilya. Kung hindi sila iginagalang sa isang lugar hindi na nila kailangang kunin ang trabahong iyon. Sinabi rin ni Nira kay Yodoy na ibalik ang lahat ng pera mula sa kaganapan. Ang kanyang matapang na pagkilos ay nakakuha ng maraming atensyon mula sa media. Sinundan nila si Nira sa lokasyon ng paggawa ng pelikula. Hindi gustong maapektuhan ni Nira ang pag-usad ng paggawa ng pelikula. Kaya kinailangan niyang magpakita ng personal para linawin. Ipinaliwanag ni Nira sa media na pagkatapos niyang makapasok sa hotel natuklasan niyang hindi pinapayagan ng hotel na makapasok ang mga third gender. Ang kanyang manager at mga kaibigan ay pinalayas lahat. Dahil dito hindi komportable si Nira. Ang determinadong saloobin ni Nira ay nakakuha ng suporta ng maraming tao. Itinuring pa nga ng ilang tao si Nira na kanilang idolo. Muling lumundag ang kasikatan ni Nira. Si Manaw at ang kanyang manager ay sumusunod sa balita. Nagsalita ang manager ng isang pangungusap na nakakuha ng atensyon ni Manaw. May mga pagdududa sa isipan ni Manaw. Napagtanto niya na tila may espesyal na damdamin si Nira para sa mga taong nasa ikatlong kasarian. Ipinagpalagay ni Manaw na dapat mayroong ikatlong kasarian sa pamilya ni Nira. Kaya mabilis niyang nakipag-ugnayan kay Rongrong. Nais ni Manaw na patuloy na maghukay ng impormasyon tungkol sa pinagmulan at nakaraan ni Nira. Sa kabilang banda hawak ni Siriwat ang kontrata na pinirmahan ni Chat sa kumpanya at binyantaan si Chat. Kung hindi bumalik sa trabaho si Chat at igiit na hiwalayan si Rongrong ibibigay ni Siriwat ang mga larawan sa briefcase sa press. Sa oras na iyon masisira ang reputasyon ni Nira. Sa harap ng mga pananakot ni Siriwat nakaramdam ng galit ngunit walang magawa si Chat. Upang labanan ang Siriwat nagpakita si Chat sa bachelor party noong gabing iyon. Sa harap ng mga katanungan ng reporter buong tapang na ipinahayag ni Chat na siya at si Rongrong ay kasalukuyang nabubuhay sa kani-kanilang buhay. Hindi sila nakikialam sa isa't isa. Ang pagkilos na ito ay nagpagalit kay Rongrong sa harap ng screen ng TV. Dahil sa mga pahayag ni Nira na sumusuporta sa third gender community nakatanggap siya ng maraming papuri online. Masayang-masaya rin si Yodoy at sinabi niya kay Nira na bibigyan niya ang sarili ng isang masayang bakasyon ngayong gabi. Pero curious na curious si Nira kung saan pupunta si Yodoy. Alam ni Nira na pupunta sila sa isang espesyal na bar sa gabing iyon. Kaya sabay silang tatlo na pumunta sa bar. Dahil si Nira ay isang sikat na bituin na nagtataguyod para sa mga tao sa LGBT community mainit siyang tinanggap ng may-ari. Inimbitahan din siyang magsaya sa isang espesyal na pagtatanghal sa araw na iyon. Ang performer sa entablado ay pinangalanang Shan at isa rin siyang transgender. Sa hindi inaasahan ang babaeng ito ay isang malaking tagahanga ni Nira. Dati siyang lalaki dahil mahal ni Shan si Nira. Nagpaplastikan siya para kamukha ni Nira.
Nagbiro pa si Yodoy na kung may sumiping kay Shan baka maniwala sila kay Nira. Dahil ang dalawang ito ay talagang mahirap paghiwalayin. Maya-maya nakita ni Nira sina Yodoy at Baitong na nagkakatuwaan. Kaya ayaw niyang abalahin sila. Kaya tinext ni Nira si Chad na sunduin siya. Pagdating ni Chad sa bar ay sumakay si Nira sa kotse at agad na minarkahan ng pagmamahal sa pisngi. Sa pagkakataong iyon may tumama na mataas na takong at diretsyong tumama sa kanilang dalawa. Hinayla ni Rongrong si Nira palabas ng sasakyan at sinampal. Tumanggi rin si Nira na sumuko at lumaban. Si Rongrong ay pinigilan ni Chad at hindi makatakas. Ngunit patuloy ang pagmumura ng kanyang bibig kay Nira na may malalaswang salita. Hinubad pa ni Rongrong ang natitirang high heel niya at ibinato kay Nira. Galit na sumugod si Nira at pinagalitan si Rongrong bilang isang masamang babae na hindi magugustuhan ng sinumang lalaki. Nawalan ng kontrol si Rongrong nang marinig iyon, nag-away na naman ang dalawa. Nakita ni Pip na ayaw ni Rongrong na gawing big deal ito kaya pinayuhan niya ang lahat na pumasok sa bar at mag-usap. Ngunit tuluyang hindi pinansin ni Rongrong si Pip. Direkta niyang sinabi ang mga masasamang salita para insultuhan sila. Nagbanta pa si Rongrong na isasara ang bar ni Pip. Nabaliw si Pip nang marinig ang sinabi ni Rongrong. Galit na binalaan ni Pip si Rongrong na malaman kung sino siya at huwag manggahas na gumawa ng gulo sa kanyang teritoryo. Naglakas loob pa si Rongrong na talunin ang kanyang mga tao. Pinaalalahanan ni Pip si Rongrong na alalahanin ang mukha na ito at tanungin ang iba kung sino rin si Pip at alay. Ngunit walang pakialam si Pip kay Rongrong. Ipinahayag ni Pip na kung maisasara ni Rongrong ang kanyang bar siya ang magiging asawa ni Rongrong. Nakita ni Chat na halos wala na sa kontrol si Rongrong kaya't maaari na lamang niya itong iuwi. Umupo sila sa sofa. Gustong pag-usapan ni Chat kung paano lutisin ang problema ngunit hindi siya binigyan ni Rongrong ng pagkakataong magsalita. Direkta niyang sinabihan sila ni Nira na huwag mangarap na magkasama ng lantaran ito man ang buhay o ang meme. Sumunod hindi pinabayaan ni Rongrong si Chat. Hindi lang iyon binyantaan din ni Rongrong si Chat na kapag hindi siya uuwi maghanap siya ng magpapalayas kay Nira. Kinabukasan uminom ng mag-isa si Rongrong para malunod ang kanyang kalungkutan. Hindi niya maintindihan kung bakit napaka-protective ni Pip kay Nira. Ano ang kanilang relasyon? Kaya pinuntahan ni Rongrong ang makeup artist at ang kanyang pribadong detective para humingi ng impormasyon. Sinabi ng makeup artist na bago naging transgender si Pip ay isang sikat na gangster sa Phuket. Maraming subordinate si Pip sa ilalim ng kanyang utos. Matapos makinig nagsimulang mag-isip si Rongrong at isinama ito sa sinabi ni Mano noon na baka may transgender sa pamilya ni Nira. Lalong naghinala si Rongrong sa relasyon ng mag-ama nina Nira at Pip. Ipinahayag niya na handa siyang gumastos ng malaking pera para imbestigahan ang bagay na ito. Kaya't nagsimulang magbantay ang detective at palihim na kumuha ng litrato sa harap ng apartment ni Nira. Kasabay nito ginamit niya ang pera para suhulan ang mga tauhan ng paglilinis ng gusali. Hiniling sa kanila ng tiktik na kolektahin ang mga basura sa bahay ni Nira. Sa kabilang banda nagmamaneho si Chat sa kalsada. Naisip niya ang babala ng kanyang bayaw sa umaga at ang saloobin ni Rongrong. Hindi maiwasan ni Chat ang makaramdam ng takot. Kaya pumunta siya sa apartment ni Nira. Iminungkahi niya na pansamantala silang maghiwalay. Ayaw ni Chat na masaktan si Nira dahil sa kanya. Ngunit tumanggi siya. Sinabi niya na handa siyang tanggapin ito para sa kanya. Walang kinatatakutan si Nira kapag kasama niya si Chat. Naisip niyang dahilan lang ito para makipaghiwalay ito sa kanya. Pagkasabi nun ay tumalikod na si Nira at umalis nang hindi lumilingon. Pagkatapos makipaghiwalay sinundan ni Nira sina Yodoy at Baitong sa bar. Uminom siya hanggang sa malasing siya. Nagmamadaling ibinalik ni Baitong si Nira sa apartment. Pero hindi pa rin niya naitago ang lungkot. Kaya hindi alam ni Baitong ang gagawin. Tinawagan ni Baitong si Yodoy para humanap ng paraan para mahawakan ito. Sa huli kailangan niyang tawagan si Dr. Ben. Hindi nagtagal pagkatapos dumating si Dr. Ben tahimik siyang nanatili sa tabi ni Nira hanggang kinaumagahan. Pero hindi nila akalain na ang bawat kilos ni Nira ay binabantayan at binabantayan ng iba. Gumamit ng pera ang lalaking ito para suhulan ang mga tauhan ng paglilinis ng gusali para ibigay sa kanya ang mga basura sa bahay ni Nira. Sa basurahan nakita niya ang ilang bukas na sanitary napkin na hindi pa nagagamit. Mayroon ding ilang pampadulas at ilang babaeng hormone stimulant.
Naisip agad ni Rongrong na buntis si Nira. Gayunpaman itinanggi ito ng tiktik at sinabihan si Rongrong na huwag mag-alala. Dahil sa kanyang obserbasyon matagal nang hindi nakakapunta si Chat sa apartment. Kaya naman imposibleng mabuntis si Nira. Nang marinig ito tila ipinagmamalaki ni Rongrong. Ngunit ang kakaiba ay nanatili si Dr. Ben sa apartment ni Nira magdamag. Hindi sila sabay na umalis hanggang kinaumagahan. Matapos matanggap ang larawang ito nagmamadaling pumunta si Rongrong sa Manao. Nais niyang hilingin sa hacker ni Manao na patuloy na pagsamantalahan ang kapaki-pakinabang na impormasyon. Nang gabing iyon pagkatapos mag-isip ng isang araw pinuntahan ni Chat si Nira. Ipinahayag ni Chat na ayaw niyang talikuran ang kanilang relasyon. Gusto niyang tumakas kasama si Nira sa lugar na walang nakakakilala sa kanila. Labis na naantig si Nira sa mga salitang ito. Ngunit nag-alinlangan siya. Sinabi ni Nira kay Chat na may importante siyang gagawin. Kapag natapos na siya aalis si Nira kasama niya. Sumang-ayon si Chat. Pareho silang nangako ng magandang kinabukasan na hindi pa alam na hindi pa tapos ang trahedya. Dahil ang lahat ng paghihirap na ito ay dulot ng ama ni Nira kailangan nilang linisin ang mga bagay minsan at para sa lahat. Kinuha ni Nira ang telepono at tinawagan si Siriwat. Nagkaayos silang dalawa na magkita sa isang restaurant. Si Siriwat ay ganoon pa rin. Ipinakita niya ang kanyang pervert na ugali. Hinawakan ni Siriwat ang kamay ni Nira at inihanda ang paghalik sa kamay nito. Pero agad niyang binawi ang kamay niya. Sinimulan niya ang pag-uusap at dumiretso sa punto. Hiniling ni Nira na makipag-deal sa kanila. Hanggat hindi nakikialam si Siriwat sa kanilang negosyo tinanong ni Nira si Siriwat kung ano ang kailangan niya. Matapos marinig iyon bahagyang ngumiti si Siriwat. Walang kahihiyang sinabi ni Siriwat na hindi man lang alam ni Nira kung ano ang gusto niya. Nang marinig ito nakaramdam ng pagkasuklam si Nira at gusto niyang kumawala sa nakakainis na lalaking ito. Pero sa huli pumayag pa rin si Nira na sumuko. Napagkasunduan nila na hindi napahirapan ni Siriwat sina Nira at Chat. Matapos kunan ng litrato sa batata humanap ng dahilan si Nira para bumalik muna si Yodoy sa kumpanya. Nanatili siyang mag-isa sa batata habang hinihintay na magpakita ang bastos na ama. Nag-text si Nira kay Siriwat para sunduin siya. Natapos na niya ang paghahanda. Nagsuot ng magandang damit si Nira at lumabas. Hindi alam ni Nira na sa sandaling ito ay kumilos siya. Hindi sinasadyang nakuha ni Manao ang impormasyon at palihim siyang naghihintay. Sinundan ni Manao ang bawat kilos ni Nira. Sa hindi inaasahang pagkakataon may biglang sumulpot na fan sa tabi ni Manao at nagpakuha ng litrato kasama siya. Dahil dito muntik nang mamis ni Manao ang aksyon ni Nira. Nakita ni Manao si Nira na sumakay sa isang kakaibang sasakyan at mabilis na umalis. Sa kabutihang palad na kuhanan niya ng litrato ang plaka. Nakarating na si Nira sa hotel. Naghanda si Siriwat ng isang romantikong silid na may mga kandila at bulaklak. Lihim na nakaramdam ng pagkasuklam si Nira. Ininom niya ang buong baso ng alak sa isang lagok para magkaroon ng lakas ng loob. Tapos bigla siyang tinanong ni Nira tungkol sa anak niya. Tinanong niya ito kung mahal niya ang kanyang anak. Sa hindi inaasahang pagkakataon sinabi ni Siriwat na mahal niya ang kanyang anak. Walang ama na hindi nagmamahal sa kanilang anak. Biglang tumulo ang luha ni Nira. Lumabas sa kanyang isipan ang magagandang alaala ng kanyang kabataan kasama ang kanyang ama. Mahal na mahal siya ng masamang ama na iyon. Ayaw ni Nira na makita siya ni Siriwat na umiiyak. Kaya dali-dali siyang nagdahilan para pumunta sa banyo. Ang mga alaala ng pagiging pinahirapan sa kanyang ulo ay labis na nagpalungkot kay Nira. Matagal na naghintay si Siriwat nang hindi siya nakitang lumabas. Kaya nawalan siya ng pasensya at kumatok sa pinto. Nang makabawi sa katinoan ay nag-walk out si Nira. Pumunta siya para magsalin ng alak. Sinamantala ni Nira ang pagkakataong magbuhos ng puting pulbos sa baso ni Siriwat. Si Siriwat ay naiinip na mabilis na tumuloy sa susunod na hakbang. Hindi na siya masyadong nag-isip at ininom ang buong baso ng alak sa isang lagok. Nang matapos siyang uminom ng napakabilis unti-unti siyang nawalan ng malay at nawalan ng malay. Nawalan ng malay si Siriwat. Sa sandaling ito biglang lumitaw si Sean at nagsagawa ng perpektong pagpapalit. Tulala si Siriwat na dinala sa silid. Sa oras na ito si Sean lang ang mauutos sa kanya. Nakita ni Nira si Siriwat na pumasok bakas sa mukha niya ang pagkasuklam at pagkamuhi. Matapos ayusin ang lahat ay sumakay na si Nira sa kotse ng mayordomo para umalis.
Then she told the butler to pick Sean at 6 a.m. bukas. Sa oras na ito hindi alam ng mayordomo ang ginawa ni Nira. Pagka-uwi mabilis na tinawagan ni Nira si Sean para kumpirmahin ang sitwasyon. Sumagot si Sean na naging maayos at ayon sa plano ang lahat. Kinaumagahan ng imulat ni Siriwat ang kanyang mga mata, nakita niya ang kagandahan sa tabi niya. Tinanong niya ito kung gusto niyang gawin ito muli. Ngunit nang lumingon ang dilag sa kanyang tabi, natakot si Siriwat kaya tumalon siya mula sa kama. Pagkatapos ay natarante si Siriwat at sinuri ang kanyang katawan. Natakot siya at naghinala na si Sean ay isang transgender. Si Siriwat ay patuloy na napupuot sa kanyang ginawa. Patuloy niyang hinihimas ang katawan. Maya-maya dumating si Sean para i-report ang sitwasyon. Mabilis na tinanong ni Nira kung bino-bully si Sean. Okay naman daw si Sean. Actually walang nangyari kagabi. Nawalan ng malay si Siriwat pagkapasok niya sa kwarto, pero kinunan pa rin siya ng litrato ni Sean na natutulog gaya ng plano. Para maging sikreto naglabas si Nira ng bagong phone at ipinalit sa phone ni Sean. Binigyan din ni Nira ng damit si Sean bilang pasasalamat. Pagkaalis ni Sean, mabilis na ibinalik ni Nira ang mga larawan sa kanyang telepono dahil alam niya ang mga pakulo ni Siriwat at ang mga posibilidad. Nang malaman ni Siriwat na tinukso siya ni Nira, mababaliw lang siya sa galit. Agad niyang tinawagan si Nira. Opisyal na inanunsyo ni Siriwat na mula ngayon kailangang maging maingat si Nira. Simula ngayon hindi na dapat umasa si Nira ng magagandang araw. Ngunit si Nira sa kabilang dulo ng telepono ay hindi natakot sa mga banta ni Siriwat. Prangka na sinabi ni Nira na may hawak siyang ebidensya. Kung mangangahas si Siriwat na asarin si Nira at makipag-chat muli at ang mga tao sa kanilang paligid, lalabas ang mga larawang ito sa lahat ng dako. Pagkatapos ibaba ang telepono, tiningnan ni Siriwat ang mga yank photos na ipinadala ni Nira. Muli siyang nagalit at walang magawa. Samantala pumunta si Mano kay Rongrong. Ipinakita niya kay Rongrong ang mga litratong palihim niyang kinuha kagabi. Tinanong ni Mano si Rongrong kung kilala niya kung sino ang may-ari ng sasakyang ito. Naghinala si Mano na ang kotseng ito ay kotse ng kumpanya na ginamit ni Chuck. Ngunit lubos na kumpiyansa si Rongrong dahil hindi kailanman gumamit ng sasakyan ng kumpanya ang kanyang asawa. Walang choice si Rongrong kundi umuwi. Gusto niyang kausapin ang kapatid para linawin ang sitwasyon. Dumiretso siya sa kwarto. Nag-alala si Rongrong nang makita niya ang kanyang kapatid na mukhang pagod at madilim sa madilim na silid. Ngunit nang tanungin siya nito, nakita niyang nalilito ito. Nakita na may mahirap sabihin si Siriwat. Nagdadalawang isip siya at ayaw niyang ibunyag ang totoo. Sa patuloy na paghihimok ni Rongrong, napilitan si Siriwat na sabihin ang lahat ng nangyari kagabi. Si Rongrong ay natakot tulad ni Siriwat matapos itong marinig. Nag-aalala siya kung mahahawa siya. Bagamat naramdaman ni Rongrong na kasuklam-suklam ang ginawa ng kanyang kapatid, nagpasya pa rin siyang tulungan si Siriwat na malutas ang problema upang maprotektahan ang karangalan ng kanyang pamilya. Upang makitungo kay Nira, kumuha si Rongrong ng isang tiktik at ipinahayag na handa siyang magbayad ng anumang halaga upang matuklasan ang lihim ni Nira. Ang tiktik ay tahasang sinabi na ang halaga ay hindi magiging mura. Pumayag si Siriwat sa hiling ng detective para mapabagsak si Nira. Sa kabilang banda, naisip ni Nira na nahawakan niya ang kahinaan ni Siriwat. Sa wakas ay maaari na siyang mamuhay ng mapayapang buhay kasama si Chat. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ina na ang kaligayahan ay panandalian lamang. Kaya kinailangan niyang samantalahin ang bawat pagkakataon para mabuhay ng walang pagsisisi. Biglang napagtanto ni Nira na iyon na pala ang meron siya ngayon. Kaya't nagpasya siyang iwanan ang nakaraan. Ibinigay ni Nira ang kanyang paghihiganti at pumayag na manirahan sa London kasama si Chat. Susubukan niyang mamuhay ng maayos sa hinaharap. Napatingin si Chat kay Nira na isinuko na ang lahat para lumapit sa kanya na puno ng pagmamahal ang mga mata. Naantig siya kaya hindi siya nakaimik. Nangako agad si Chat na mabilis siyang maghahanda para makaalis na sila. Kinabukasan pumunta si Nira kay Dr. Ben at Miss Zon at sinabi ang kanyang huling paalam sa kanila. Masayang-masaya si Doc Ben para sa kanya matapos marinig ang kanyang pag-amin at taos-puso siyang umaasa na magiging masaya siya. Ngunit nang maisip ni Nira na isang mapayapang buhay ang darating, hindi niya alam na unti-unting lumalapit ang panganib. Pagkababa ni Nira sa kotse sa pintuan ng apartment, isang misteryosong bisita ang lumitaw sa kotse ng mayordomo. Pagsakay pa lang ng taong ito sa sasakyan, kakaiba ang sinasabi niya.
Pinaghihinalaan din niya ang pagkakakilanlan ng mayordomo. Nagtanong din ang taong ito tungkol sa relasyon ng mayordoma at Nira. Napagtanto ng mayordomo na hindi maganda ang sitwasyon. Kaya kinailangan niyang tapikin. Maghanap ng dahilan para bumaba ang taong ito sa kotse. Kinabukasan humiga si Nira sa chat. Nagpaplano para sa isang magandang kinabukasan bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa doktor. Ninakawan pala kagabi ang bahay ng doktor. Ang medical records lang ni Nira ang kulang. Nang marinig iyon mabilis na ibinaba ni Nira ang tawag at umalis. Iniwan si Chat na nalilito na pagtanto ni Nira na maaaring malantad ang kanyang pagkakakilanlan. Kaya pumunta siya sa kasambahay para humingi ng tulong. Sumugod din ang kasambahay matapos marinig ang balita. Matapos maglibot sa bahay ang kasambahay upang pagmasdan ang natitirang mga palatandaan, kinumpirma niya na ang bagay na ito ay tiyak na hindi simple. Hindi mahirap hulaan na ang bagay na ito ay talagang nakatutok kay Nira. Samantala may sensinang pinag-aaralan ng detective ang mga dokumentong ninakaw sa lugar ng doktor. Sa pagtingin sa impormasyon dito nagpakita siya ng kakaibang ngiti. Kaya dinala niya ang mga dokumento sa siriwa. Kumpiyansa ang tiktik na nag-alok ng presyong 3 milyong bat. Tila nag-alinlangan si Siriwa matapos itong marinig. Ngunit ibinunyag ng tiktik ang sikreto na maaaring buhay pa ang anak ni Siriwa. Laking gulat ni Siriwa nang marinig niya ito at idinilat ang kanyang mga mata. Tahimik na sinabi ng detective na ang 3 milyong bat na ito ang magiging pinakamahalagang pera na ginugol ni Siriwa sa kanyang buhay. Para paniwalaan siya ni Siriwa, kinuha rin ng detective ang larawan ng isang gwapong binata. Sinabi ng tiktik na ang taong ito ay anak ni Siriwa. Kung handang magbayad si Siriwa makakakuha siya ng karagdagang impormasyon. Matapos ang insidente sa bahay ni Dr. Ben kaninang umaga, natuklasan ng kasambahay na naging seryoso ang sitwasyon. Batay sa sitwasyong ito malamang na nasa panganib si Nira. Hiniling ng kasambahay kay Nira na sabihin sa kanya ang kanyang ginawa. Kasabay nito nais niyang malaman kung may kinalaman ba ang bagay na ito sa insidente kung saan dinala niya ang kaibigan ni Nira sa hotel noong isang araw. Hindi na ito naitago ni Nira. Nasabi lang niya ang totoo. Kasabay nito ipinahayag din niya ang kanyang intensyon na pumunta sa England upang manirahan ng magkasama. Umuwi si Chat at kinuha ang lahat ng kanyang mga gamit sa kabila ng pagtutol ni Rongrong. Alam niyang desidido na talaga si Chat sa pagkakataong ito. Nakita ni Rongrong na hindi niya mapigilan si Chat kaya umiyak siya at hinanap ang kapatid para humingi ng tulong. Ngunit si Siriwa ay nag-iisip din tungkol sa maraming bagay sa sandaling ito. Walang isip si Siriwa na harapin ang usapin ng kapatid kaya pinaalalahanan na lang niya si Rongrong na huwag hawakan si Nira. Hiniling ni Siriwa kay Rongrong na tumigil sa pag-iyak at bumalik ngayon. Naisip ni Rongrong na ang kanyang kapatid ay labis na nahuhulog sa babaeng iyon kaya hindi niya ito pinansin. Masakit niyang sinabi na ayaw na niyang makipag-usap sa kapatid at umalis. Naalala tuloy ni Siriwa na hanapin si Dr. Ben. Gusto niyang malaman kung nagpatingin sa doktor ang kanyang anak. Sinabi ni Dr. Ben kay Siriwa na nabalitaan mo na ang iyong anak ay namatay na. Tinanong ni Siriwa kung binalak ng kanyang dating asawa na itago ang kanyang anak. Hindi naiwasang sabihin ni Ben na iniwan siya ng anak ni Siriwa noong araw na sinampal niya ang kanyang anak sa mukha. Nang marinig ito bumagsak si Siriwa. Ngunit nangyari ang lahat tulad ng pag-aalala ng mayordomo. Ang tiktik ay mabilis na naghanda ng tiket sa eroplano papuntang England. Nang dumating ang mayordoma huli na siya ng isang hakbang. Sumakay na ng taxi ang detective papuntang airport. Sa madilim at maangin na gabi palihim na pinasok ng detective ang bahay ni Nira sa London. Kumuha siya ng flashlight at pumuslit sa itaas. Binuksan ng detective ang pinto ng cabinet at nakita ang mga medical record ni Nira kasama ang impormasyon tungkol sa kanya. Nang aalis na ang tiktik dala ang mga bagay na kanyang nakolekta, biglang sumulpot ang mayordomo at pinigilan siya mula sa likuran. Upang protektahan ang mga dokumento ni Nira, ginamit ng mayordomo ang lahat ng kanyang lakas para yakapin ang tiktik at tumalon sa pool. Patuloy na nagpupumiglas ang dalawa sa ilalim ng tubig ngunit mas mahina ang mayordoma kaya kalaunan ay ikinulong siya ng tiktik at itinulak sa tubig. Pagkaraan ng ilang sandali ay nawalan ng lakas ang mayordoma at dahan-dahan itong lumubog sa ilalim ng pool. Sa mga huling sandali ng kanyang buhay nananatili pa rin sa kanyang isipan ang imahe ni Nira at ang magagandang alaala.
Buong buhay niya ay inialay niya kay Nira at sa kanyang ina. Labis ang pagsisisi ng mayordoma na hindi siya makakatabi ni Nira hanggang sa huli. Tuluyan nang namatay ang mayordomo sa malamig na pool. Samantalang si Nira naman ay tila masama ang pakiramdam. Hindi sinasadyang nahulog siya sa lupa. Mabilis na tumayo si Nira at patuloy na tinatawag ang mayordomo ngunit hindi niya alam na hindi na makakasagot pa ang kabilang linya ng telepono. Sa sandaling ito dumating si Chat upang sabihin kay Nira na tapos na siya sa paghahanda at ibinigay sa kanya ang tiket sa eroplano na nabook ng maaga. Masayang niyakap ni Nira si Chat ng mahigpit. Malapit nang magkatotoo ang matagal na niyang pinapangarap. Sa kabilang banda nakabalik na sa bansa ang Tiktik at nagmamadaling gumawa ng appointment para makipagkita kay Siriwat. Dahil sa kahalagahan ng impormasyon sa dokumento humingi siya ng karagdagang 2 milyong baht. Upang makuha ang impormasyong ito halos mawalan ng buhay ang Tiktik. Pagkaraan ng ilang sandali nagpa siya si Siriwat na bilhin ang dokumento sa mataas na presyo. Tiningnan niya ang pangalan sa certificate. Masama ang pakiramdam niya. Binuksan ni Siriwat ang bawat larawan ng plastic surgery ng kanyang anak. Unti-unti siyang bumagsak. Naalala tuloy ni Siriwat ang childhood image ni Nira. Ang anak ni Siriwat ay hindi namatay sa aksidente ngunit palaging nasa tabi niya. Sa wakas hindi kinaya ni Siriwat ang malupit na katotohanan at bumagsak sa lupa. Sa bandang ito pumunta si Nira sa opisina para magpaalam kina Yodoy at Baitong. Ipinahayag ni Nira na hindi pa siya nagkaroon ng maraming tao sa tabi niya. Binigyan nila siya ng pakiramdam ng init na parang pamilya. Nagyakapan silang tatlo at umiyak. Nagpahayag ng panghihinayang ang dalawa nang umalis si Nira. Sabay-sabay daw nilang pagbabalik si Nira ay lagi nilang tatanggapin ng bukas ang mga braso. Sinabi rin ni Siriwat sa kanyang nakababatang kapatid na babae ang balita sa oras na ito. Nagulat din si Rongrong nang marinig ang balita. Hindi niya inaasahan na ang babaeng nagnakaw sa kanyang asawa at gusto niyang ibukod ay pamangkin niya. Bago pa umalma si Rongrong dumating muli ang detective. Sa pagkakataong ito ay nagdala siya ng mahahalagang dokumento. Nais malaman ng detective kung kailangan ni Siriwat ang mga dokumento dahil kailangan niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay para makuha ang mga ito. Kaya kung gusto ni Siriwat na pagmamay-ari ang mga ito kailangan niyang magbayad ng malaking halaga ng pera. Kung hindi susunugan sila ng detective sa harap nilang dalawa. Sinabi ni Siriwat kay Rongrong na magpadala ng isang tao na sumunod sa Tiktik upang makuha ang natitirang mga dokumento. Kasabay nito kailangan nilang tiyakin na ang Tiktik ay hindi nagtatago ng anumang mga kopya. Nang sila na lang binuksan ni Siriwat ang mga dokumentong nabili niya sa mataas na presyo. Sa loob ay may sulat. Ito ang mga salita na isinulat ng asawa kay Siriwat. Ngunit bago niya ito may padala na aksidente siya sa trapiko at namatay. Ang nilalaman ng liham ay nagpahayag ng pagdurusa ng asawa para kay Siriwat. Binigyang diin niya na ang kanilang anak ay nagtiis ng matinding sakit upang maging ang taong gusto niya. Kalakip sa liham ang mga larawan ng kanilang anak bago at pagkatapos ng operasyon. Matapos basahin ang liham na alala ni Siriwat ang mga alaala ng nakaraan. Siya ay naging lubhang miserable. Samantala isang subordinate ng detective dahil sa kasakiman ay nagnakaw ng mga larawan mula sa mga record ng plastic surgery ni Nira. Ibinenta niya ang mga ito sa isang hacker na nagtatrabaho sa Manau. Sapat na ang balitang ito para ibenta sila ng nasasakupan sa mataas na presyo at hindi maaaring baliwalain ni Manau ang gayong nakakagulat na balita. Agad niyang pinakiusapan ang hacker na i-post ang balita. Ang balita ay nagsiwalat na isang aktres ang ikinagulat ng buong entertainment industry dahil sa kanyang gender reassignment surgery. Naisip ng hacker na medyo malupit na gawin ito. Ngunit determinado si Manau na gawin ito. Bumalik si Rongrong dala ang natitirang mga dokumento. Nag-ipon ng lakas ng loob si Siriwat para buksan ang bag ng dokumento. Nasa loob ang mga larawan. Pinagsama-sama ni Siriwat ang mga larawang ito. Pinagsama niya ang mga ito sa bawat yugto ng operasyon. Naniniwala na sila ngayon na si Nira ay anak ni Siriwat. Hindi na niya napigilan ang kanyang mga luha. Si Rongrong na nasa gilid ay labis ding nagulat. Sinubukan niyang pakalmayan at aliwin ang kapatid. Nag-viral sa internet ang mga larawan ng transgender ni Nira. At ang mga tao sa internet ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Nang makita ni Nira ang impormasyon online siya ay ganap na natigilan. Hindi makapaniwala si Nira na nalantad ang kanyang sikreto.
Nanginginig si Nira. Walang tigil na nanginginig ang baso ng tubig sa kamay niya. Para pakalmayan ang sarili, sinadya niyang magbuhos ng kape sa mukha. Naglakad si Nira na nakayapak sa basag na salamin. Hinayaan niyang maputol ng salamin ang paa niya. Pero wala siyang naramdamang sakit. Biglang nawalan ng balanse si Nira at walang tigil sa pag-iyak. Isinumpa ni Nira ang kawalang katarungan sa buhay at sa mundo. Sa kabilang banda, si Riwat, lahat ng iba ay nagtataka kung bakit ang mga larawan ay naipost online. Nang bumalik si Chat at sinuntok si Siriwat ng masakit, nakiusap sina Siriwat at Rongrong kay Chat na huminahon. Pagkatapos ay ibinigay ni Siriwat kay Chat ang mga dokumentong iyon. Tiningnan ni Chat ang bawat larawan at hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Tapos tumakbo mag-isa si Chat sa kwarto at umiyak. Samantala, binubuhos ni Nira ang bawat pakete ng gamot sa mangkok ng ice cream. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang sarili at itinaas ang kanyang baso upang mag-toast sa kanyang pangarap na buhay. Nagsimula siyang kumain ng ice cream isa-isa. Makikitang hindi na malinaw ang isipan ni Nira sa mga oras na ito. Kaya naman siya naging baliw na anyo. Si Dr. Ben sa panig na ito ay nakakita rin ng balita sa TV. Nag-aalala siya sa kaligtasan ni Nira. Kumatok si Dr. Ben sa pintuan ni Chat at hiniling kay Chat na ibigay sa kanya ang address kung nasaan si Nira. Nag-alok si Chat na sumama sa doktor para kumbansihin si Nira. Si Siriwat ay nasa matinding sakit sa oras na ito. Lumuhad siya at niyakap ang mga binti ni Dr. Ben. Pinagsisihan ni Siriwat ang kanyang mga kasalanan. Nakiusap siya sa doktor na iligtas ang kanyang anak. Ang doktor ay tumingin kay Siriwat sa isang nakakaawang paraan. Sa wakas, pumayag siyang sumunod si Siriwat. Sa oras na ito, si Nira ay naglalagay ng makeup upang maging maganda ang kanyang sarili. Nais niyang umalis sa napakarilag na paraan. Pero kahit anong pilit ni Nira ay patuloy pa rin ang pagpatak ng luha sa kanyang mukha. Ngunit nang lumingon si Nira, nakita niyang nakatayo sa likuran niya si Chat. Naging malumanay agad si Nira. Tinanong ni Nira si Chat na nandito siya para sunduin siya. Sinabihan ni Nira si Chat na hintayin siya sandali. Malapit na siyang matapos. Dahan-daang lumapit sa kanya si Chat at sinabing napakaganda na niya. Ngunit biglang kumuha ng maliit na kutsilyo si Nira. Nag-aalala si Chat na may gagawin siyang katangahan. Kaya sinenyasan niya ang doktor sa labas ng pinto na mabilis na pumasok. Ngunit lalo lamang nitong ikinabalisa si Nira. Lumingon si Nira at nakita ang kanyang ama at tiya. Ito ay lalong ikinagalit ni Nira. Mabilis siyang inaliw ng doktor at sinabing kahit alam ng lahat ang totoo, mamahalin pa rin siya. Gaya ng dati ng mahal ng doktor si Nira, mabilis ding humingi ng tawad si Siriwat kay Nira. Sinabi ni Siriwat na noon pa niya ito mahal. Lahat ng kilos niya ay dahil lang sa pag-aalala niya sa kanya. Natakot si Siriwat na ang kanyang pinili ay hindi tatanggapin ng publiko. Gusto lang niyang mabuhay ng masaya si Nira. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na siya ni Nira. Ama, noon pa pala ay mahal na siya ni Siriwat. Noon pa man ay mahal niya ito sa sarili niyang paraan. Lumingon si Nira at nagsorry. Pagkatapos ay inilagay ang kutsilyo sa kanyang leeg. Maraming dugo ang umagos. Ang eksenang ito ay natakot sa lahat. Buti na lang at naligtas si Nira sa huli. Makalipas ang isang taon, nag-iisang nanirahan si Nira sa England. Ang peklat sa kanyang leeg ay tumatayo bilang simbolo ng kanyang pinutol ang nakaraan. Sa wakas ay pumayag si Rongrong na hiwalayan si Chad. Si Rongrong ay nananatili sa bahay upang alagaan si Siriwat na dumaranas ng depresyon. Araw-araw siyang naghihintay ng balita mula kay Nira. Lumalabas si Manaw sa kalye at patuloy siyang binabato ng mga tao. Binato nila siya ng mga cake at itlog. Ang mga dahon ay nahuhulog mula sa langit. Nakatingala sa langit sina Chad at Nira na para bang hindi sila nagkahiwalay. Naghihintay si Nira. Naghihintay sa araw na mapapatawad niya ang sarili. Baka babalik si Nira para hanapin ang taong mahal niya. Dito nagtatapos ang drama ngayon.